Nababagot na ang lalaki sa mga ordinaryong laro dahil masyadong madali ang mga ito. Kaya naman, nag-search siya sa Google ng mga non-standard na laro na may sobrang taas na level ng hirap. Mas maganda raw yung tipong aabutin ka ng 10 taon bago mo matapos. Ngunit biglang nag-glitch ang kanyang screen, at lumabas ang isang imbitasyon para sa isang walang katapusang laro ng espada at mahika. Sa pagpili ng antas ng hirap, agad na pinili ng bida ang Hell Mode. Sa mode na ito, ang kailangang experience points para mag-level up ay 100 beses na mas mataas kaysa sa normal mode. Pero ang maganda rito, walang limitasyon ang iyong paglakas. At sa mga pinakamalakas na trabaho sa loob ng Bayani at Demon King, pinili niya ang Summoner na may hirap na 8 bituin. Ngunit ang trabahong ito ay kasalukuyan pa rin sinusubukan. At ang tanging antas na pwedeng piliin ay ang pagiging isang magsasaka o alipin. Kahit hindi alam ng bida kung bakit ito ang kailangang piliin, mukhang magiging napaka-interesante nito. Subalit sa isang iglap pagkapindot ng confirm, nahigop ang bida sa loob ng screen. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang isang katamtamang init, para siyang nakalubog sa loob ng tubig sa sinapupunan. Nang magkamalay siyang muli, naging isa na siyang bagong silang na sanggol. Sa paglipas ng panahon, ngayon, ang bida ay 1 taong gulang na. Kahit hindi pa siya nakakapagsalita, wala namang problema sa kanyang pandinig at pag-iisip, at mukhang ang wikang Hapon ang ginagamit na salita sa mundong ito. Kaya hindi na kailangang mag-alala ng bida na baka wala siyang maintindihan. Gayunpaman, base sa pananamit ng kanyang mga magulang, talagang ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga magsasaka. Ang lugar kung saan siya nakatira ngayon, ay isang lupain na binubungkal sa ilalim ng pamumuno ng isang Panginoon. Isa itong rehiyon na wala pang pangalan. Ang kanyang tatay ay nagngangalang Rodan. Mukhang nasa 20 anyos pa lang ang edad nito. Isa siyang mabuting tatay na nagsisikap magtrabaho araw-araw para sa pamilya. Ang kanyang nanay naman ay si Dercia, isang napakagandang babae na may malambot at mabuting puso, at base sa pagmamahalan ng kanyang mga magulang, inaasahan ng bida na magkakaroon siya ng kapatid. Panahon lang ang hinihintay. Dahil dito, sinasadya ng bida na matulog ng maaga gabi-gabi para hindi makaabala. Mula nang dumating siya sa mundong ito, daan-daang beses nang sinubukan ng bida na buksan ang kanyang status bar. Dati ay wala itong anumang reaksyon, ngunit hindi niya akalain na sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang isang magic book. Nang baklatin ng bida ang libro, sa wakas, lumabas na rin ang kanyang personal status na pinaghirapan niya ng 1 taon. Sa ngayon, 2 pahina pa lang ang laman ng libro. Ang isang pahina ay ang kanyang sariling status bar. Kaso nga lang, lahat ng attributes niya ay sobrang baba, at ang kabilang pahina naman ay ang detalye ng kanyang summoning skills. Bawat pag-summon at pag-generate ay mag-iipon ng experience points para sa skill. Pero sa kasalukuyang level ng bida, ang kaya lang niyang i-generate na summon ay mga insekto at halimaw na nasa H rank. Biglang umilo ang isa sa mga pahina ng libro. Nang tingnan niya ito, isa pala itong liham ng paumanhin mula sa Diyos ng paglikha ng kabilang mundo. Hinihingi nito ang paumanhin dahil sa sobrang tagal na pagpapadala ng magic book. Pero dahil alam niyang ang summoner ay kasalukuyan pang sinusubukan, inisip ng bida na wala naman itong malaking problema. Dahil may mas nakaka-excite pang bagay ngayon, iyon ay ang subukang gamitin ng summoning. Ngunit kahit anong gawin ng bida, wala pa rin nangyayari. Kaya naman agad siyang kumalma. Dahil walang mga walkthrough website o online community sa mundong ito, ang mga bagay na hindi niya alam ay kailangang dumaan sa pagsusuri at pag-aanalisa. Pagkatapos mag-isip ng malalim, hinuha ng bida na baka kailangan muna itong i-generate bago makapag-summon. At tama nga siya, matagumpay siyang nakagawa ng isang card ng insekto. Pero habang excited na siyang mag-summon, narinig niya ang kanyang nanay na pumasok para tingnan siya. Mabuti na lang at 1 taon nang nag-insayo ang bida sa pagpapanggap na tulog. Kaya hindi napansin ng kanyang nanay ang anumang kakaiba. Pero naramdaman din ng bida na pagod na siya. Kaya nagpa siya siyang bukas na lang uli maghanap ng pagkakataon para mag-summon. Lumipas ang oras at sumapit ang tanghali ng susunod na araw. Sa wakas, nakahanap din ng tiyempo ang bida habang ang kanyang tatay ay nagtutruso. At ang kanyang nanay naman ay abala sa mga gawaing bahay. Agad niyang ipinagpatuloy ang summoning na hindi niya natapos kahapon. Habang nagtitipon ang kanyang mana, isang insekto ang biglang lumabas mula sa magic book. Nang titigan niyang mabuti, nadiskubre ng bida na ang insektong nasummon niya ay isa palang langgam. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanila. Kaya lang, dahil sa mababang talino ng mga langgam, deadma lang sila at hindi siya pinapansin. Biglang lumitaw ang paliwanag sa grimoire, at pinagawa ang bida ng pangalan para sa langgam. Matapos itong pangalan ng Denka, napagtanto ni Allen na hindi lang may sariling proteksyon si Denka, kundi kaya rin itong idagdag ang mga attribute nito sa kanyang sarili. Grabe, ang lupit. Ay, lagot na. Anong nangyari? Sa mga sumunod na araw, sinubukan din ng bida na gumawa ng rank H na monster, at pinangalanan itong Choring. Kahit nakasinghinan ng talino ni Denka, mayroon naman itong espesyal na skill na tinatawag na dash. Basta marinig nila ang utos ng bida na gamitin ang skill, agad silang kikilos ng naaayon. Nga pala, ang skill naman ni Denka ay jump, pero sa mundong ito, maraming nagkalat na mababangis na monster. Kahit anong isip, hindi uubra ang 2 cute na ito sa laban. Pero ang maganda rito, ang mga summon na nagagawa niya ay pwedeng umabot sa 10. Halimbawa, kung may 10 Choring siya, madaragdagan ng 10 puntos ang kanyang attack power. Salamat na lang sa kakayahang ito, kaya naging napakadali para sa stamina ng bida, na malampasan ang lakas ng isang normal na batang 1 taong gulang. Pero bilang kapalit, ang experience na kailangan para mag-level up o makakuha ng skill, ay mas mahirap ng 100 beses kaysa sa normal mode. Biglang narinig sa labas ng pinto ang boses ni tatay na kara-rating lang. Pero ang itsura niyang punong-puno ng dugo ay muntik nang ikamatay sa gulat ni nanay. Iyon pala, sumama si tatay sa mga lalaki sa baryo para manggaso ng mga baboy ramo. At ang mga bakas ng dugo sa katawan niya ay galing doon. Kahit na isang magsasaka lang si tatay, tuwing panahon ng taglamig, sama-sama siya sa mga kalalakihan sa gubat para manggaso ng mga monster. Dahil hindi pa nakakakita ng monster ang bida hanggang ngayon, gusto siyang isama ni tatay para makita ang aktwal na pagkatay sa mga ito. Habang nasa daan, sinabi ni tatay sa bida na ang mga lumilipad sa langit ay mga Alba Heron. Sa panahong ito, kawan-kawan silang lumilipad patungong Hilaga. Sila ang mga monster na nagbabadya ng pagdating ng taglagas. At ang pangalan ng bida ay kinuha rin mula sa Alba Heron.
Ang ibig sabihin nito ay ang paglipad sa himpapawid gamit ang sariling lakas, na simbolo rin ng kalayaan. Agad na nakarating ang dalawa sa lugar ng pagkatay. Akala ng bida ay karaniwang malaking baboy ramo lang ito, pero hindi niya akalain na ang Great Boar ay sadyang napakalaki pala. Base sa usapan ng mga matatanda, ang Great Boar na ito ay isang rank C na monster. Karaniwang kailangan ng 20 tao para mapatamba ang isa nito. Tungkol sa mga impormasyong ito, seryosong nakikinig ang bida, dahil magagamit niya itong basehan para sa pangangaso sa hinaharap. Mabilis na lumipas ang 10 buwan. Sa panahong ito, walang tigil ang bida sa pag-farm ng experience. Sa wakas, napa-level up na niya ang summon at create sa level 2. Kasabay nito, nakuha rin niya ang expansion level +1, pati na rin ang karagdagang function na Grimoire Memo. At ang ibig sabihin nito, hindi lang kayang gumawa ng bida ng rank G na mga summon, kundi nadagdagan din siya ng skill para mag-combine ng mga summon. Ngayon, double na ang bilang ng card na pwede niyang hawakan. Ibig sabihin, double rin ang proteksyong makukuha niya mula sa mga summon. Kahit gustong-gusto na ng bida na subukan ng bagong function, sayang at kulang na ang kanyang mana. Kaya noong hapunan, mabilis na nilimas ng bida ang isang buong mangkok ng kanin. Gayunpaman, noong susubukan na niyang i-combine ang dalawang choring, nag-pop up ang system na kulang ang kailangang mana, kaya sinubukan naman ng bida na gumawa ng rank G na monster. Pero sa kasamaang palad, kulang pa rin daw ang mana. Dito na talaga sumuko ang bida. Hindi niya akalain na ang kasalukuyang maximum mana niya ay hindi man lang sapat para suportahan ito. Lumipas ang panahon at ang bida ay 3 taon at 10 buwan na. Sa loob ng panahong ito, nakagawa ang bida ng 16 na rank G na summon. Kasabay nito, ginamit niya ang Giant Frog at Rock Rat para i-combine at makabuo ng isang rank G na parrot. Matapos itong pangalanan ng PP, nadiskubre ni Allen na ang espesyal na kakayahan nito ay panggagaya. Isa itong praktikal na skill na kayang lituhin ang mga kaaway. Pagkatapos, ipinatawag ni Allen ang Frog Trampoline at ang Stone Rat Eye Ring. Ang isa ay may mapanuksong skill na nagsisilbing pain sa labanan, at ang isa naman ay may kakayahang hamukay ng mga patibong kahit kailan at kahit saan. Para kay Allen na may karanasan sa pagtapos ng napakaraming laro, ang pagpapatawag o summon ang pinaka-asensya ng kanyang propesyon. Ito ay ang pag-unawa sa kalagayan ng mga summon beast at pag-aaral sa mga ito ng mabuti. Sa ganitong paraan, madali siyang makakaligtas sa mapanganib na mundong ito. Ngunit sa kasamaang palad, malupit ang realidad. Sa lakas ng mga summon beast ni Allen, malayo pa ito para makipaglaban sa mga tunay na halimaw. Eksakto sa oras na iyon, pinuntahan ni Krena si Allen para makipaglaro ng kunwari ang kabalyero. Siya ang anak ng lalaking may blonde na buhok na nakita ni Allen noong bata pa siya. Kahit na magkasing edad lang sila ni Allen, mayroon siyang bilis at lakas na lampas sa karaniwan. Sa tuwing naglalaro sila, bagbog sarado si Allen sa lahat ng aspeto. Isipin mo, ginamit na ni Allen ang lahat ng buffs ng kanyang mga summon beast sa sarili niya. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang dapit hapon. Kara-rating lang ni na Tatay Rodan at Nanay Garcia. Katatapos lang din bugbugin ni Krena si Allen at naghahanda na siyang umuwi. Matapos sabihan si Allen na itutuloy nila bukas, tumakbo na pauwi si Krena. Dahil buntis muli si Nanay Garcia, gusto ni Allen na tumulong sa mga gawaing bahay o sa trabaho. Pagdating sa lakas ng katawan, halos kapantay na niya ang mga matatanda, ngunit mariin itong tinanggihan ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanilang paningin, kahit nagpapasalamat sila na gustong tumulong ni Allen sa bahay, ang bata ay dapat magkaroon ng masayang kabataan. Paglaki naman niya, kahit ayaw niya, kailangan pa rin niyang magtrabaho sa bukid. Dahil ang mundong ito ay may mahigpit na paghahati ng antas sa lipunan. Kapag naging alipin ka na, halos imposible nang makaalis sa antas na ito. Biglang nagtaka si Nanay Garcia kung bakit laging nagbabato ng bato si Allen sa malaking puno sa likod ng bahay. Nagpaliwanag si Allen na gusto lang niyang magsanay ng maaga, para kung may lumitaw mang halimaw, mapoprotektahan niya si Nanay. Pero ang totoo, gusto lang niyang kumpirmahin kung may iba pa siyang skills bukod sa summoning. Nang makita ni Tatay Rodan na masayang naglalaro si Allen at Krena araw-araw, inaasahan din niya ang appraisal ceremony ni Allen pagtapak nito ng 5 taong gulang. Lumalabas na bawat bata pagdating ng 5 taon. Tutulungan sila ng Diyos na malaman kung mayroon silang talento. Kapag napatunayang may talento, kahit isang alipin ay may pagkakataong umunlad sa buhay. Sa isang kisap mata, dumating na ang taglamig. Gaya ng dati, sinusubukan ni Allen ang itatagal ng kanyang mga summon beast. Sa sandaling iyon, dumating na naman si Krena sa tamang oras. Dali-daling itinago ni Allen ang kanyang grimoire. Ngunit kung magpapatuloy ito, nararamdaman ni Allen na ang kanyang galing sa espada ang mas lalong nag-i-improve. Pero hindi na ito nakakapagtaka. Isa na namang araw na bagbog sarado si Allen. Lumabas si Nanay para salubungin si Tatay. Ngunit hindi sinasadyang natakot siya sa langgam na nakalimutang itago ni Allen at natamba siya. Dahil dito, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Parang manggang anak na siya. Mabilis na tumakbo si Krena pauwi para tawagin ang kanyang ina. Habang naghihintay, ang tanging magagawa ni Allen ay tumulong sa pagpapakulo ng mainit na tubig. Wala naman kasi siyang karanasan sa mga childbirth simulation games. Mabuti na lang at mabilis na dumating ang pamilya ni Krena. Matapos paalisin ang lahat ng mga lalaki, formal nang pumasok si Nanay sa yugto ng panganganak, kasabay ng isang malakas na iyak ng sanggol. Nagkaroon na si Allen ng isang cute na nakababatang kapatid na lalaki. Naisip na rin ni Tatay ang pangalan ng bata. Ito ay si Mash. Siyempre, galing na naman ito sa pangalan ng isang halimaw. Ang biglaang pakiramdam ng kaligayahan ay nagtulak kay Allen na mag-isip ng malalim. Bakit nga ba siya nag-reincarnate? Gayong noong una, ang tanging hiling lang niya ay makahanap ng isang mahirap na laro na sulit laruin. Bukod pa doon, isa lang siyang lalaking walang pera at walang pinag-aralan. Isang 35 taong gulang na single na empleyado na walang girlfriend. Dahil wala siyang pakialam sa dati niyang mundo, kaya naman araw-araw siyang nagpapakanunod sa mundo ng laro para maranasan ang kalayaang iyon at ang pakiramdam ng pagiging pinakamalakas. Noong una, itinuturing lang niya ang mundong ito bilang isang laro sa hell mode. Ngunit ngayon, nakaramdam siya ng kakaibang init ng pagmamahal, kahit hindi pa niya alam kung ano ang dapat gawin. Nagiging mas malinaw na ang mga iniisip niya sa kanyang puso.
Lumipas ang panahon at 5 taong gulang na ang bida. Habang papunta sa seremonya ng pagkilala, sinabihan si Allen ng kanyang tatay, nagsasaka man o dugong bughaw. Ang bawat isa, pagsapit ng 5 taon, ay kailangang dumaan sa seremonya ng pagkilala. Kapag napatunayang mayroon kang talento, makaalis ka sa antas ng pagiging alipin. Ngunit sa seremonyang ito, marami siyang magiging kompetisyon. Dahil matapos maging maayos ang pagbubungkal ng lupa, wala nang magawa ang mga tao sa gabi kundi ang gumawa ng mga bata. Kaya ngayon, halos lahat ng mga bata ay 5 taong gulang na. Matapos makipagkita kay Krena, mabilis na nakarating ang grupo sa bayan. Pagdating sa simbahan, napansin ni Allen na ang pananamit ng mga tao sa lungsod ay talagang malayo ang pagkakaiba sa kanila, at tila hindi rin sila pala kaibigan sa mga magsasaka. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, malakas na inihayag ng pari na ang dakilang Diyos ng paglikha na si Almea ay magbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat. Kahit sa hanay ng mga alipin, maaaring lumitaw ang mga bayani ng kaharian. Gaya na lamang ni na dakilang Saint Clarice at dakilang Sword Saint Veric. Sila ay nagmula sa pagiging karaniwang tao at alipin. Naliwanagan si Allen matapos itong marinig. Ang mundong ito pala ay sumusunod sa mga patakaran na katulad ng sa laro. Ang mga trabaho gaya ng bayani at Sword Saint ay isinisilang lamang mula sa mga mababang antas ng lipunan. Nang formal nang magsimula ang seremonya, ang unang sumalang ay ang anak ng kapitan ng nayon. Kailangan lang ilapat ang kamay sa bowl ang kristal. At ang talento at kakayahan ng kalahok ay lilito sa plakang metal. Ang talentong nagising sa anak ng kapitan ay ang pagiging negosyante. Nang makita ang kapitan na naiiyak sa tuwa, naintindihan ni Allen na basta't may nagising na talento, anuman ang trabaho nito, ito ay nakapagdudulot ng saya. Ngunit malupit din ang realidad. Dahil hindi lahat ay nagkakaroon ng talento. Nang lumapit ang kamay ni Krena, biglang naglabas ng nakasisilaw na liwanag ang bowl ang kristal. At ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Dahil ang talentong nagising kay Krena ay ang Sword Saint, para kay Allen, parang natural lang ito. Dahil sa sobrang lakas ni Krena na parang wala sa hulog. Kung hindi siya Sword Saint, iyon ang hindi kapanipaniwala. Sumunod na ang pagkakataon ni Allen para sa paggising. Akala niya ay malalaman na ng kanyang mga magulang ang pagiging summoner niya. Ngunit matapos kumislap ng bowl ang kristal, naglabas ito ng mas matinding liwanag na nagpatalsik kay Allen. Dahil sa lakas ng nangyari, hindi na makapaghintay ang dalawa na malaman ang resulta. Hindi makapaniwala si Allen kaya siya mismo ang tumingin sa plaka. Nagulat siya nang makitang ang kanyang talento ay puro magulong simbolo lamang. Walang masabi si Allen kundi ang murahin sa isip ang mga gumawa ng laro dahil sa Catamaran. Paano nila nagawang magkamali sa ganitong simpleng bagay? Dahil dito, nawalan siya ng pagkakataong sabihing isa siyang summoner. Gayunpaman, hindi siya minaliit ng kanyang tatay. Sa halip, inalo niya si Allen na kahit walang talento, siya pa rin ang anak na ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang. Kahit na ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Ang init ng pagmamahal na ito ay nagpasaya ng gusto kay Allen. Nang hating gabi, nagsimulang mag-isip si Allen. Bakit ang lahat ng antas ng kanyang kakayahan ay nasa isa? Dahil kaya ito sa pinili niyang hell mode sa simula. Ngunit ang sigurado siya sa ngayon, ay ang ibang 5 taong gulang na bata, kahit nasa antas isa. Ang halaga ng kanilang kakayahan ay naglalaro mula 0 hanggang 1. Ang antas na iyon ay malamang na tumutukoy sa bilis ng paglaki o inaasahang halaga kapag tumaas ang level. Biglang naalala ni Allen. Nasa paglalarawan ng hell mode, ang bilis ng kanyang paglaki ay 1% lamang ng normal na mode. Kaya parang makatwiran lang na ang nakuha niyang grado ay naging 1%. Dahil sa mundong ito na madali lang ang antas ng laro, tila siya lang ang tanging taong pumili ng hell mode para mabuhay muli sa ibang mundo. Kahit na mukhang impyerno talaga ang hirap nito, ito ang laban niya laban sa isang madaling laro. Kaya itataya niya ang kanyang buhay para patunayan ang halaga ng pagiging mapanghamon. Kahit na ganoon ang sabi niya, ang magulong simbolo sa kanyang talento ay malinaw na may problema. Kaya dapat siyang humiling sa Diyos ng paglikha na ayusin ito. Kinaumagahan, napansin ni Allen na seryoso ang mukha ng kanyang tatay simula nang bumalik ito kagabi. Pagkatapos, para ipagdiwang ang paggising ng talento ni Krena bilang Sword Saint, naimbita ang pamilya ni Allen sa bahay ni Krena. Nagpadala pa nga ang kapitan ng nayo ng isang pitchel ng alak para sa selebrasyon. Gusto sanang painumin muna ni tatay ni Krena ang tatay ni Allen. Pero tumanggi si Rodan at hindi pinansin ang alok. Nagtataka si Allen sa nangyayari. Base sa ugali ng tatay ko, hindi naman siya dapat magalit dahil naging Sword Saint si Krena. Pagkatapos, inabot ni Rodan ang alak kay Garda. Pero dahil sa mukha ni Rodan na parang may problema, nainis si Garda. Kaya pinagalitan niya si Rodan, sinabing hindi naman siya naparito para magdiwang. Agad namang sumagot si Rodan na syempre, nandito siya para magdiwang. Lalo na't kinilala ang talento ni Krena. Isa itong bagay na dapat talagang ipagdiwang. Pero tinanong siya ni Garda kung bakit niya sinabing hindi na sila makikipag-ugnayan sa pamilya nila. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Napabuntong hininga si Rodan at nagpaliwanag. Sa wakas ay nagising na ang talento ni Krena bilang Sword Saint. Siguradong magiging opisyal o knight siya sa hinaharap. Hindi imposibleng maging bahagi pa siya ng mga maharlika. Paano naman makikipag-ugnayan ng isang taong may ganoong talento sa mga tulad namin? Pagkarinig nito, hinawakan ni Garda ang manggas ni Rodan. Sa tingin niya, masyadong nag-iisip si Rodan. Kaya nagsimula silang magtalo ng mainit. Napailing na lang si Allen. Balak sana niyang pakiusapan si Krena na pigilan sila. Pero mas matindi pala ang fighting spirit ng mga nanay nila. Isang suntok lang, tapos na ang away ng dalawa. Nagtanong si Allen kung madalas ba silang mag-away ng ganyan. Pero hindi niya alam na ito na ang pinakamaayos na sitwasyon. Kasi noong bago pa lang silang lumipat, madalas silang magbugbugan dahil lang sa maliliit na bagay. Ang mga magulang ni Allen at Krena ay magkababata na lumaki sa iisang nayon. 10 taon na ang nakalilipas dahil sa pagtatayo ng bagong nayon. Kaya sabay silang lumipat dito. Noon, may pinagkasunduan sila na magtutulungan silang bumuo ng bagong tahanan. At kaya magkapareho ang disenyo ng bahay nila. Ay dahil mas madali itong itayo ng sabay. Habang nagsasalita, nilagyan ni Garda ng alak ang baso ni Rodan.
Dahil simula noong ikinasal sila, hindi na sila nakainom ng ganitong alak para sa selebrasyon. Kinabukasan ng umaga, may nagpunta sa nayon para abisuhan si Garda. Gusto raw makita ng night order si Krena. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong bayan. Marami ang maagang pumunta para makiusyoso. Pagdating ng night order, tinawag sina Garda at Krena. Nang makita ang tuwa ni Krena, naalala ni Allen ang 3 taon na paglalaro nila ng night-night-an. Sa wakas, makikita na niya ang totoong mga night. Pero habang pinagmamasdan ni Allen si Krena, kung aalis ba siya sa nayon bilang Sword Saint, inutusan ng kapitan ng Night Order si Krena na lumaban ng totoo. Kung hindi siya lalaban, ibig sabihin ay niloloko nila ang Panginoon. Hindi na hinintay ang sagot ni Garda. Inutusan niya ang deputy captain na maghanda. Ang panloloko sa pagsusuri ay isang krimen na may parusang kamatayan. Kaya para makumpirma kung totoo ang talento ni Krena bilang Sword Saint, kailangan nilang maglaban ngayon din. Pero tumanggi si Garda. 5 taong gulang pa lang si Krena. Mapanganib ang totoong labanan, baka mamatay siya. Pero wala namang pakialam ang kapitan. Mariin niyang sinabi na kung hindi sila lalaban, papatayin niya sila agad. Nang dalhin ng sundalo ang espada, masayang tumakbo si Krena palapit. Gusto na talaga niyang sumubok humawak ng totoong espada. Pinakalma rin niya ang kanyang ama, sinabing huwag mag-alala. Mabilis na naghanda ang dalawa, matapos magpakilala sa isa't isa. Unang sumugod si Krena. Dahil sa talento niya bilang Sword Saint, nagagamit ni Krena ang kanyang lakas para iwagayway ang espada ng malaya. Kahit araw-araw na naglalaro ng night-night-an si Allen at Krena. Hula niya, nasa level 5 lang ang galing ni Krena sa espada. Malayo pa ito sa galing ni Revlan. At tama nga siya, mabilis na nakita ni Revlan ang butas sa depensa ni Krena. Matapos siyang itulak ng isang hampas ng espada, sinundan niya ito ng sipa. Tumalsik si Krena. Hindi na napigilan ni Garda ang sarili at gusto na niyang sumugod para iligtas ang anak. Ngunit hinarap sila ng marahas na puwersa mula sa mga sundalo. Kahit si Allen at Rodan ay hindi nakaligtas sa gulo. Gaya ng inaasahan, kahit nagising na ang pagiging Sword Saint, hindi pa rin siya uubra sa mga knight na may mas mataas na level at mga skill. Pero sa isang iglap, tumayo muli si Krena habang bumabalot sa kanya ang isang kakaibang aura. Bago pa man makakilos si LeBlanc, sumugod na si Krena ng napakabilis. Nang makitang hindi maganda ang takbo ng laban, agad na pinatigil ng kapitan ang tunggalian. Maging ang vice-kapitan ay tuluyang napahanga at sumuko sa galing ni Krena. Habang nakatingin sa espada na muntik ng madurage ni Krena, napilitan ng kapitan na aminin na si Krena ay isang tunay na Sword Saint. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin ang kapitan kay Gerda. Inimbitahan din niya sila sa bahay ng punong gramo para pag-usapan ang hinaharap. Siyempre, kung nag-aalala siyang baka bitag ito, maaari niyang isama ang kanyang mga kaibigan. Pagdating nila sa bahay ng punong gramo, diretso agad ang kapitan sa punto. Sinabi niyang inutusan siya ng Panginoon na kumpirmahin kung totoo ang balita tungkol sa Sword Saint. Pero ang resulta ay nakita na nating lahat kanina. Karaniwan, ang pangalan ng isang nayon ay isinusunod sa pangalan ng punong gramo. Ngunit dahil may lumitaw na Sword Saint sa nayong ito, mag-iiba ang usapan. Kaya naman, ayon sa utos ng Panginoon, ang nayong ito ay tatawagin ng nayon ng Krena. Hindi na nakaimik ang punong gramo matapos itong marinig. Tutal, ito ay kagustuhan ng kagalang-galang na Panginoon. Muling humingi ng paumanhin ang kapitan kay Gerda. Dahil noong nakaraang 3 taon, may isang pamilya ng Earl na nagkaroon din ng isang Sword Saint. Ngunit natatandaan ni Allen na ang Sword Saint ay lumilitaw lamang sa mga serf o karaniwang tao. Pinakamataas na marahil ay sa antas ng Baron. At gaya ng hinala ni Allen, nang magsimulang magtrabaho ang Sword Saint na iyon para sa pamilya ng hari, agad na napansin ng mga tao na hindi tugma ang kanyang kakayahan sa kanyang titulo. Nang muling suriin, nalaman na ang kanyang talento ay isa lamang ordinaryong swordsman. Dahil dito, nagalit ang hari at nagutos ng isang mahigpit na investigasyon. Nagresulta ito sa pagkabunyag ng maraming kaso ng pamemeke ng talento sa mga maharlika. Mula noon, naging napakaingat na ng hari sa mga resulta ng pagsusuri. Pagkatapos magsalita, hinayaan ng kapitan si Gerda na ituloy ang pagpapalaki kay Krena. Pagdating niya ng 12 taon, ipapadala siya sa lungsod ng akademya para mag-aral. Ngunit bago iyon, magpapadala siya ng mga guro rito sa nayon. Basta't mag-aral ng mabuti ang mga bata sa nayon, magkakaroon din sila ng pagkakataong makapasok sa akademya. Nang marinig ni Krena na yayayain niya si Allen na mag-aral ng sabay, si Dog Ora na nakikikain lang doon ay bamanat na si Allen ay isang serf na may itim na buhok. Wala siyang talento kaya kahit mag-aral pa siya ay wala ring silbi. Gayunpaman, nang malaman na ang tatay ni Allen ay si Rodan, agad na tumayo ang kapitan at humingi ng paumanhin sa kanyang kawalan ng galang. Hindi niya akalaing nakaligtaan niya ang bayani ng nayon. Noon pa lang taglamig ng 1 taong gulang pa lang si Allen. Tuwang-tuwa ang Panginoon sa inialay na karne ng Great Boar mula sa nayon. Nabalitaan din niya na isang lalaking nagngangalang Rodan, ang namuno sa lahat para sa isang matagumpay na pangangaso. Dahil dito, ang kakayahan ni Rodan ay binigyan ng napakataas na pagkilala ng Panginoon. Habang nag-uusap ang mga matatanda, palihim na kumuha si Allen ng mga prutas sa mesa. Dahil ang mga bungang morma ay produkto ng nayon, gusto niyang mag-uwi para sa kanyang nanay at kapatid. Hindi niya alam na pareho pala sila ng iniisip ni Rodan. Napalihim din kumuha ng mga prutas para iuwi sa bahay. Lumipas ang 2 pang taon. Ang synthesis at summoning skills ni Allen ay umabot na rin sa level 3. Bukod dito, ang expansion skill ng Grimoire ay tumaas na sa level 2. At dahil doon, nakakuha siya ng isang bagong strengthening skill. Kaya naman, hindi na makapaghintay si Allen na buksan ang kanyang status window. Nadiskubre niyang maaari na siyang mag-summon ng rank F na mga summon beast. Ito ay nagdulot ng matinding pananabik kay Allen. Dahil pangarap niyang makabuo ng isang banal na dragon. Ngayon, ang card capacity niya ay mula 20 ay naging 30 na. Nagpataas din ito ng kanyang mga base stats ng 1.5 beses. Pagkatapos, habang naghahapunan, muling nagbuntis ang nanay ni Allen.
Balak sana ni Allen na tulungan agad ang kanyang nanay sa mga gawaing bahay, para makabalik na sa kwarto at mag-eksperimento. Ngunit biglang nagtanong ang kanyang kapatid tungkol sa nasa tiyan ng kanilang nanay, kung ito ba ay isang lalaki. Dahil ang sipa ng bata sa tiyan ay laging napakalambot, kaya pakiramdam ng nanay ay malaki ang posibilidad na ito ay isang babae. Kung babae nga ito, ang nanay ang dapat magbigay ng pangalan. Subalit habang magsasabi na ang nanay ng pangalan ng bata, sakto namang nakatanggap si Allen ng tugon mula sa management team. Kaya naman, sinubukan niyang ibahin ang usapan. Nagkunwari si Allen na nagtataka kung bakit nawala ang mga peklat sa kamay ng kanyang tatay. Iyon pala ay dahil habang nangangaso si Rodan ng mga baboy ramo ngayong araw, hindi niya sinasadyang nalampasan ang pagsubok ng Diyos. Ito ay isang banal na kasanayan na paminsan-minsang lumilitaw habang nangangaso. Ang epekto nito ay ang agarang pagpapagaling ng mga sugat at pagod, pati na rin ang pagpuno muli ng enerhiya. Nang marinig ito ni Allen, agad niyang naunawaan na ito ay palatandaan ng pag-level up. Kahit hindi niya nakikita ang status bar ng kanyang tatay, tansya niya na bilang isa sa mga pinakamahusay na mangangaso ng baboy ramo. Malamang ay naabot na nito ang isang mataas na level. Subalit habang nakatingin sa sarili niyang level na nasa isa pa rin, alam ni Allen na hindi siya makakakuha ng karanasan o EXP kung hindi siya tatalo ng mga halimaw. Ngunit bilang isang nanang, hindi siya maaaring umalis ng nayon nang walang pahintulot. Kaya naman, ang paglabas para manggaso ang tanging paraan para makaasenso siya. Gayunpaman, nang imungkahi pa lang niya ang ideyang ito, agad itong tinanggihan ng kanyang tatay. Dahil ang pangangaso ay hindi isang laro, isang maling galaw lang ay maaari mo itong ikamete. Wala siyang magawa kundi isang tabi muna ang kaisipang ito. Nang gabing iyon, tiningnan ni Allen ang kanyang mensahe at nalaman na. Nangako ang management team na hindi na mauulit ang anumang gulo sa system. At ang bagong trabahong ito ay hindi pa kailanman nakikita sa palasyo ng Papa. Dahil ang mga stats ni Allen ay nasa hell mode sa level 1. Ang bilis ng kanyang pag-level up ay sadyang napakabagal. Ngunit dahil sa mga karagdagang stats mula sa kanyang mga summon, ang kanyang kasalukuyang lakas ay kapantay na ni Krena na isang sword saint. Sa huli, hindi nakakatakot ang magpagod ng gusto. Ang nakakatakot ay ang magsikap ng walang napapala. Pagkatapos, sinubukan ni Allen na i-summon ang pinalakas na Denka. Dahil may karanasan na si Allen sa pag-summon na ito, inihanda na niya ang kanyang mga braso para hindi siya masunggaban ni Denka sa mukha, kahit walang nagbago sa laki nito. Malinaw na nararamdaman ni Allen na lalong lumakas si Denka. Ngunit habang iniisip niyang ipagpatuloy ang pagsasaliksik, bakit hindi ka pa bumabangon? Bakit hindi ka pa bumabangon? Wala kang silbi. Kinabukasan ng maaga, lumabas si tatay para manggaso gaya ng dati, at si Allen naman, matapos ang paulit-ulit na pag-summon at paggawa ng card, ay nalaman na. Ang epekto ng pinalakas na summon ay hindi nawawala, kaya mas mabuting palakasin agad ang mga sobrang summon card na hawak niya. Kasabay nito, patuloy na pinag-aaralan ni Allen ang kombinasyon ng mga summon. Ngunit maraming beses na siyang sumubok at hindi pa rin ma-unlock ang mga bagong species. Ngayon ay huling kombinasyon na lang ng ibon ang natitira. Noong una ay wala nang inaasahan si Allen, ngunit hindi niya akalain na makakabuo siya ng isang bagong card. Ang nakakapagtaka lang ay kahit hayop ang ginamit niya. Ang lumabas na bagong card ay mula sa grass type. At ang basbas na dala ng card na ito ay Magic Power dagdag 5 at Lock dagdag 5. Ito ang summon na matagal nang pinapangarap ni Allen para madagdagan ang kanyang Magic Power. Dahil dito, mas marami na siyang magagawa sa loob ng isang araw. Dati, dahil sa limitasyon ng Magic Power, aabutin ng ilang dekada bago makapag-level up si Allen. Pero sa tulong nito, mukhang mapapaikli niya ito ng ilang taon. Kaya naman hindi na makapaghintay si Allen na i-summon ito. Gaya ng ibang mga summon, automatiko nang prinoprotektahan ni Allen ang kanyang mukha. Ang lumabas na mansanas ay kamukhang kamukha ng nasa larawan. Mukhang wala itong anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang tanging kasanayan nito ay ang mabangong amoy. Nang mag-utos si Allen, diretsong bumaon sa lupa ang mansanas, at mabilis na tumubo ang isang sanga ng puno. Naglabas din ito ng amoy ng essential oil sa paligid. Kahit hindi niya maintindihan kung ano ang silbi ng pagiging sanga ng mansanas, sapat na sa kanya ang basbas ng magic power na ibinibigay nito. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin sa pakikipagsanay si Allen kay Krena araw-araw. Kahit na laging nagtatapos ang laban sa pagkatalo ni Allen, nararamdaman ni Krena na tila lalong lumalakas si Allen. Iyon pala ay dahil tumaas na sa level 3 ang kasanayan sa espada ni Allen. At sa tulong ng mga karagdagang kasanayan, marami ring mga epekto ng basbas ang nakapatong sa katawan ni Allen. Gayunpaman, biglang napansin ni Allen na ang espesyal na kasanayan ni Boki ay Nirvana. Gusto niya talaga itong subukan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito maaaring subukan sa tao. Sa mga sumunod na araw, inaalagaan ni Allen si Mash habang tinutulungan ng kanyang nanay na buntis. Pero kapag may oras, nagbabato siya ng mga bolang putik sa malaking puno. Kahit alam niyang mas mahalaga ang pagpapataas ng summon level at pagsasanay, hindi siya mapakali kapag naiisip na wala siyang nakukuhang kapalit sa dami ng oras na ginugol niya. Kahit sinasabi ng utak niya na dapat na siyang tumigil sa pag-insayo ng pagbato, hindi siya makahinto dahil iniisip niya na baka sa susunod na bato ay mag-level up na siya. Gayunpaman, sa panahong ito, natuklasan din niya sa wakas ang espesyal na epekto ng kasanayan ng flatback beetle. Ito ay nagpapababa ng isang oras sa oras ng pag-recover ng kanyang mana. Dahil dito, mas marami na siyang magagawa kaysa dati. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Habang nagtataka si nanay kung bakit hindi pa bumabalik si tatay, biglang may narinig na nagmamadaling mga boses sa labas ng pinto. Iyon pala, inatake si tatay ng mga pangil ng isang mabangis na baboy ramo. Binuhat siyang pabalik na punong-puno ng dugo ang buong katawan. Mabuti na lamang at gumamit sila ng mamahaling halamang gamot kaya pansamantalang nailigtas ang kanyang buhay. Ang mamahaling gamot na iyon ay ang bayad pinsala mula sa mga kabalyero na naging bastos kay Krena noong nakaraan. Sa sandaling ito, ang ibang mga tao ay nagagalit at nagrereklamo para kay Rodan. Sinisisi nila ang lahat sa pesteng karaniwang mamamayan na iyon. Ang totoo, ilang araw pa lang ang nakalilipas. Biglang nakiusap ang punong baryo na isama ang mga karaniwang mamamayan sa paghuli ng baboy ramo. Dahil para sa kanila, ang karne ng baboy ramo ay isang napakahalagang pagkain. Kadalasan, ang mga nahuhuling baboy ramo ay dinadala halos lahat sa lupain ng Panginoon.
Ang matitira na lamang ang hati-hatiin sa kanila ayon sa napagkasunduan. Bagamat maaari ring ipagpalit ang karne para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng panggatong, bigas, at mantika, hanggang doon na lamang iyon. Dati, ang mga karaniwang mamamayan na takot mamatay ay hindi sumasali sa pangangaso. Ngunit narinig nilang may lumitaw na bayani sa hanay ng mga magsasaka. Dahil ito sa pagpuri ng pinuno ng mga kabalyero kay Rodan sa harap ng lahat. Kaya naman inakala ng mga karaniwang mamamayan na magiging ligtas ang pangangaso basta't nariyan si Rodan. Siyempre, hindi sang-ayon si Rodan at ang iba pa sa pagsali ng mga karaniwang mamamayan. Pero wala silang magagawa dahil utos ito ng punong baryo na hindi pwedeng tanggihan. Gayunpaman, para makasiguro sa anumang mangyayari, binigyan muna nila ng espesyal na pagsasanay ang mga karaniwang mamamayan sa loob ng ilang araw. Ngunit marami sa kanila ang minaliit ang pangangaso. Marami rin ang hindi masaya na tinuturuan lang sila ng mga magsasaka. Ang resulta, sa unang araw pa lang ng totoong labanan, ang pinakamadaling gawaing depensa lang sana ang ibinigay nila sa mga karaniwang mamamayan. Pero pagkakita pa lang sa baboy ramo, sa sobrang takot ay binitawan nila ang kanilang mga armas at nagtatakbo palayo. At dahil doon, para iligtas ang karaniwang mamamayan, direktang nasuwag at naitalsik sa ere si Rodan ng baboy ramo. Matapos ikwento ang pinagmulan ng nangyari, sinabi ni Gerda na dadalhin niya bukas ang bahagi ng karne para kay Rodan. Pinaalalahanan din niya si Allen na magpakatatag bago siya umalis. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng panunumbat ng loob si Allen. Dahil hindi niya kailanman naisip na ang pangangaso ay ganoon pala kadelikado. Mabuti na lang at nagising na si tatay at wala namang malalang pinsala. Habang pinagmamasdan ang nag-aalalang mukha ng kanyang kapatid at ni nanay, sinisisi ni Allen ang sarili dahil ang iniisip lang niya buong araw ay ang magpalakas. Nakalimutan niyang hindi sila mga NPC sa loob ng isang laro, kundi mga taong nagsisikap mabuhay sa malupit na realidad na ito. Naisip niya na ngayon ay hindi lang kapatid na lalaki ang meron siya, kundi may darating pa na isang nakababatang kapatid na babae. Dahil dito, kailangan niyang gumawa ng pagbabago. Nang magbukang liwayway na, dinalhan ni Gerda si tatay ng karne ng baboy ramo. Kasabay nito, sinabihan niya si tatay na huwag mag-alala. Bago matapos ang taglamig na ito, aalagaan niyang mabuti ang kanilang pamilya. Kaya kailangan lang ni Rodan na magpahinga para gumaling ang kanyang mga sugat. Sa pagkakataong ito, seryosong sinabi ni Allen sa kanyang ama, na ipaubaya na sa kanya ang lahat simula ngayon. Tiyak na gagawin niya ang lahat para protektahan ang pamilyang ito. Kaya mula noon, nagdesisyon si Allen na hindi na magkunwari. Sa ilalim ng gulat na tingin ng mga matatanda, madaling binuhat ni Allen ang dalawang malalaking balde ng tubig pauwi. Tutal, may krena na ang baryong ito na magiging bayani sa hinaharap. Kahit gumawa pa siya ng mga bagay na kapansin-pansin, ayos lang iyon. Ngunit para madagdagan ang kanyang lakas, isinakripisyo ni Allen ang kanyang mana, at sa mga susunod na araw, palagi niyang uunahin ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay pumunta siya sa bukid para maghukay ng mga kamote. Kailangan pa ni Gerda ng dalawang kamay para mabunat ang kamote kasama ang mga ugat nito. Pero hindi lang isang kamay ang ginamit ni Allen para magawa iyon. Kahit nakatatlong malalaking banta na siya ay hindi pa rin siya bakas ng pagkapagod. Ngunit nakapanghihinayang na 60% nito ay kailangang ibigay sa Panginoon. Eksakto sa oras na iyon, dumating ang punong baryo kasama ang karaniwang mamamayan kanina para humingi ng paumanhin. Nagtanto na ng lalaking may dilaw na buhok ang kanyang pagkakamali. Kaya tapat siyang lumuhad at nagmakaawa para sa kapatawaran ni Rodan. Akala ni Allen ay hindi siya ganoon kadaling papatawarin ng kanyang ama. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang tinanggap ni tatay ang paumanhin ng lalaki. Sinabi pa niya na kung gusto nitong magpatuloy sa pangangaso sa susunod, dapat itong maging mas maingat ng 10,000 ulit. Ang eksenang ito ay nagpamangha kay Allen sa lawak ng pangunawa ng kanyang ama. Pero si nanay ay hindi ganoon kabi, kahit na magkaiba ang kanilang katayuan sa buhay. May pamilya rin silang pinangangalagaan. Sa madaling salita, gusto niyang hindi makalimutan ng lalaking iyon ang nangyaring ito. Kasabay nito, marami ring tawang dumating sa labas ng pinto, matapos makitang ligtas na si Rodan. Nagpadala rin ng mga tao ng ilang munting regalo para sa kanya. Kinabukasan, maagang pumunta si Allen sa bukid. Gamit ang isang patpat, nilinis niya ang isang bahagi ng lugar. Biglang nag-summon si Allen ng 8 tipaklong. At naglagay din siya ng isang patibong. Plano pala ni Allen na gamitin ang kanyang skill na pang-asar para makahuli ng mga bibe o mailap na ibon. Kailangan lang niyang makahuli ng mga 50 piraso para sa pamilya niya, para makaraos sila ng matiwasay ngayong taglamig. Ngunit tila walang nangyayari sa simula. Akala ni Allen ay wala sa saklaw ng kanyang skill ang mga target. Pero sa susunod na sandali, isang anino ang lumitaw sa langit. Nang lumapag ito, tuluyang natulala si Allen. Hindi niya akalain na ang mga tipaklong ay makakaakit ng isang Alba Heron na nasa rank D. Habang pinapanood ang mga tipaklong na isa-isang nauubos, naisipan ni Allen na magsagawa ng strategic retreat, ngunit biglang lumabas ang system notification na ang kanyang strength and skill ay umakyat na sa level 2. Ang stats niya ay tumaas mula 10 beses patungong 20 beses. Naisip niya na kung palalakasin niya ang lahat ng hawak niyang summon card, baka sakaling may tsansa siyang manalo. Wala siyang pagpipilian kundi ay summon si Pochi para kagatin ang kalaban. Ngunit mabilis din itong napatay ng kalaban. Dahil dito, naubos ang maraming summon card ni Allen, na naging sanhi ng matinding paghina ng kanyang proteksyon at stats. Napalugmok na lang siya sa lupa dahil sa sobrang panghihina. Ngunit agad na nakaisip ng paraan si Allen. Kaya naman, nag-summon siya ng mana larva at idinikit ito sa katawan ng Alba Heron. Kahit hindi pa niya nasusubukan ang teknik na ito, nang makita niyang namimilipit sa sakit ang Alba Heron, nahulaan ni Allen na ang espesyal na kakayahan ng mana larva ay ang pagsipsip ng enerhiya. Ibig sabihin, hanggat patuloy na humihina ang kalaban, maaari na niya itong talunin. Kaya muling nag-summon si Allen ng maraming Pochi at larva para sabay-sabay na umatake. Habang abala ang Alba Heron sa kanila, mabilis na tumalon si Allen, at direktang tinaga ang ulo nito para tapusin ang laban.
Nang bumagsak ang Alba Heron, matagumpay na nakakuha si Allen ng 100 experience points. Agad na kinalagad ni Allen ang bangkay ng Alba Heron pauwi. Nang tanungin siya ng kanyang pamilya, nagkunwari si Allen na parang wala lang at sinabing bigla na lang itong nahulog mula sa langit. Kaya naman, kinuha na lang niya ito pauwi. Ngunit napansin ng kanyang tatay na may mga gallows siya sa mukha. Nag-alala ito na baka may iba pa siyang sugat sa katawan. Sa sandaling iyon, napansin ni Gerda na may mga bakas ng kagat ng aso sa bangkay ng Alba Heron. Nang makitang tila guilty si Allen at nagsabing hindi niya alam, nagulat si Gerda at nagbiro kung ginamit ba ni Allen ang kanyang bibig para talunin ang Alba Heron. Pero ang mas mahalaga ngayon ay ang pag-alis ng dugo sa Alba Heron. Kaya tinawag ni Gerda si Allen para tumulong. Karaniwan, ang isang adult na Alba Heron ay tumitimbang ng mga 60 kilo. Pagkatapos alisan ng dugo, may matitirang mga 20 kilong karne na pwedeng gawing tapa. Bukod dito, mahalaga rin ang mga balahibo nito. Ngunit nakakapanghinayang na 60% nito ay kailangang ibigay sa kapitan ng nayon. Nagulat si Allen na ang 60% buwis na ito ay ipinapatupad din pala sa mga mailap na monster. Lumalabas na sa mga rank E na monster lang nagbubulag-bulagan ang kapitan. Hinahayaan lang niya ang mga iyon. Ngunit ang Alba Heron ay isang rank D na monster, kaya hindi pwedeng iwasan ang patakarang ito. Habang nagsasalita, kinuha ni Gerda ang isang magic stone mula sa loob ng Alba Heron. Ang mga magic stone na rank D pataas ay kailangan ding ibigay bilang buwis. Dahil wala namang silbi ang mga magic stone sa kanilang nayon, kaya wala ring pinagkaiba kung ibibigay man nila ito o hindi. Gayunpaman, ang hayaan ng isang batang tulad ni Allen na humarap sa monster, ay kasalanan din ng utos ng kapitan na naging sanhi ng malalang sugat ni Rodan. Dahil dito, may tsansa silang makipag-areglo sa kapitan. Nang marinig ito, agad na nakaisip si Allen ng isang magandang plano. Matapos bumulong kay Gerda, dinala nilang dalawa ang Alba Heron sa bahay ng kapitan. Pagkatapos ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi ni Gerda na handa silang ibigay ang lahat ng balahibo ng Alba Heron. Ngunit ang matitira ay dapat iwan sa kanila bilang pabuya. Agad na tumanggi ang kapitan at iwinasiwas ang kanyang kamay. Dahil ang pagbubuwis ng karne ay utos mismo ng mahal na baron. Wala nang nagawa si Gerda kundi ilabas ang magic stone. At nagsimulang magparinig kung sino ba ang naging pabaya, na naging dahilan kung bakit malubhang nasugatan ang bayani ng kanilang nayon. Kung wala silang sapat na pagkain para sa taglamig, baka ang pamilya nilang may 4 na miyembro ay mamatay lang sa gutom. Nang marinig ito, alam ng kapitan na siya ang may pagkakamali, kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Ngunit agad na nagtanong si Allen kung ibig sabihin ba nito ay sa susunod kailangan lang isumite ang mga balahibo at magic stones. Agad namang nakipagtulungan si Gerda. Sinabi niyang ang Alba Heron ay hindi isang halimaw na madaling hulihin. Naisip ng punong nayon na may katuturan ito, kaya pumayag siyang sa susunod na pagkakataon. Kailangan lang isumite ang parehong mga bagay. At sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin ang ginagawa ni Allen. Matapos gamitin ang mapanuksong kasanayan sa pagtalon para akitin ang Alba Heron, agad itong binabawi ni Allen. Pagkatapos ay nagpapatawag siya ng mga magic larva para ubusin ang lakas ng Alba Heron. Habang siya naman ay nasa gilid at gumagamit ng paghagis para dagdagan ang pinsala, kapag hinog na ang pagkakataon, agad na nagpapatawag si Allen ng maraming ibon para itumba ang Alba Heron sa lupa. Sa huli, nang walang anumang summon beast na natalo, matagumpay niyang nahuli ang dalawang Alba Heron, dahil nanghuhuli si Allen tuwing 3 araw, kasama ang dalawang natalo niya ngayong araw. Sa wakas ay tumaas na rin ang kanyang level sa level 2. Hindi lang napuno ang kanyang stamina at mana, tumaas din ng malaki ang lahat ng kanyang mga attribute. Napabuntong hininga si Allen, hindi nga nagkamali na ito ay hell mode. Inabot ng 6 na taon bago nakarating sa level 2. Ito ba ang tinatawag na pakiramdam ng paglampas sa pagsubok ng Diyos? Kasabay nito, naramdaman din ni Allen na oras na para magtapat sa kanyang pamilya. Pagka-uwi sa bahay, kahit medyo nagulat si tatay na nakapagdala siya ng dalawang Alba Heron ngayong araw, mas binigyang pansin niya ang pagbabago sa katawan ni Allen. Ngunit hindi na siya nagtanong pa ng marami, at si Allen ay patuloy pa rin nagsasanay ng espada kasama si Krena araw-araw. Ang nasa isip lang niya ay sapat na ang pagkain para sa taglamig. Ang susunod na dapat isipin ay kung paano makikipagpalitan para sa panggatong. At kailangan ding manghuli ng marami habang narito pa ang mga migratory bird na Alba Heron. Dahil kailangang makahuli ng 20 para makaakyat sa level 3. Mukhang hindi ito layuning matatapos sa loob ng taong ito. Sa sandaling siya ay malalim na nag-iisip. Ang kahoy na espada ni Krena ay tumama ng malakas sa kanyang ulo. Nang gabing iyon, kusang nagtapat si Allen sa kanyang mga magulang. Na noong siya ay 1 taong gulang pa lamang, nakatanggap siya ng mensahe mula sa banal na dako ng Diyos. Hindi lang siya binigyan ng karunungan at lakas. Pinapasan din sa kanya ang isang pagsubok na kahit 100 tao ang magtulungan, ay hindi rin siguradong matatapos. Nag-alala ng gusto si nanay pagkarinig nito. Bakit ganoon ang trato ng Diyos sa kanyang anak? Ngunit nahulaan ni tatay na malamang ay nalampasan ni Allen ang isa sa mga pagsubok na iyon ngayong araw. Dahil may mga sugat pa siya sa mukha kaninang umaga. Pero pagbalik niya kanina ay wala na itong gallows. Dagdag pa rito, mayroon din siyang katulad na karanasan. Kaya nahulaan niyang nalampasan din ni Allen ang pagsubok. Ngunit mas nag-aalala si nanay kung ano ang nangyari sa seremonya ng pagsusuri noong nakaraang taon. Ipinaliwanag ni Allen na ang dahilan kung bakit puro gulo ang lumabas sa pagsusuri noon ay dahil sa sobrang bagal ng kanyang pag-level up kaya mababa ang kanyang mga stats. At dahil din sa taglay niyang isang bagong talento na hindi pa nakikita kailanman. Kaya hindi ito makilala ng kasalukuyang sistema ng pagsusuri. Tungkol naman sa kung anong klaseng talento ito, hindi rin niya masyadong alam. Kahit medyo nakakaramdam ng guilt si Allen sa pagsisinungaling sa kanyang mga magulang. Alam din niyang kung bigla niyang ibubunyag ang kakayahan ng summoner, walang makakasiguro kung anong maling akala at bunga ang may dudulot nito. Niyakap ni nanay si Allen pagkarinig sa lahat. Hindi niya akalaing mula pagkabata ay nagsasanay na itong maghagis ng bato.
at mag-isang tumatalo sa malalakas na halimaw. Lahat pala iyon ay para matapos ang pagsubok na ibinigay ng Diyos. At nang malaman niyang gustong harapin ni Allen ang pagsubok na ito ng tapat, tuwang-tuwa rin si tatay. Kaya sinabihan niya si Allen na kapag may problema ay maaari siyang umasa sa kanila. Pinaalalahanan din siya na huwag itong sasabihin sa iba. Baka mapagkamalan pa siyang manloloko, mahirap na. Syempre, ibang usapan na pagdating kay Gerda. Tutal, ang taong iyon ay maghapon nang nagmamayabang na ang anak niya ay isang Swordsey. Ngayon ay maaari na rin niyang ipagmalaki na ang kanyang anak ay napakagaling din. Lumipas ang panahon at 6 na taong gulang na si Allen. Kahit noon pa man ay ramdam na ni Gerda na hindi ordinaryong bata si Allen. Nagulat pa rin siya sa talento at pagsubok nito, na ang Diyos mismo ang nagbigay. At sa mga sumunod na araw, madalas sama-sama si Allen kay Gerda para mamili sa labas. Sa panahong iyon, unti-unti ring naintindihan ni Allen ang pagkakaiba sa pagitan ng mga serf at mga karaniwang tao. Bukod sa pagkakaiba ng katayuan, naroon din ang buwis na kailangang bayaran. Hindi nila kailangang magbayad ng 60% gaya ng mga serf, ngunit ang mga karaniwang tao ay kailangang magbayad ng poll tax. 3 gintong barya para sa matanda at 1 gintong barya para sa bata bawat taon, kung gustong maging karaniwang tao ng isang serf. Bukod sa gantimpala mula sa Panginoon, ang isa pang paraan ay ang pagbabayad ng 10 gintong barya bawat tao sa Panginoon. At sa paulit-ulit na proseso ng pakikipagpalitan ng mga gamit, unti-unti ring naintindihan ni Allen ang halaga ng bawat kagamitan, pati na rin ang halaga ng pera sa mundong ito. Iyon ay, ang 1 gintong barya ay katumbas ng 100 pilak na barya, ang 1,000 tansong barya naman ay katumbas ng 10,000 bakal na barya, at ang halaga ng 1 pirasong tuyong karne ng Alba Heron ay 1 pilak na barya. Kung nais kumita ng sapat na 50 gintong barya para maging malayang mamamayan ang buong pamilya, kailangang makahuli ng eksaktong 500 Alba Heron. Kahit na aabutin ng ilang taon bago ito matapos. Para sa isang taong mahilig mag-aral ng laro tulad ni Allen, napakadali lang nito. Isang araw, pumunta si Allen sa isang batika. Noong una, balak lang niyang bumili ng mga potion para manumbalik ang mana. Ngunit sa kasamaang palad, walang tinitindang ganoong mamahaling gamit ang may-ari. Ang meron lang siya ay ilang halamang gamot para sa mga sugat. Pero hindi pinili ni Allen na bumili. Sa halip, itinala niya ang hitsura ng mga halamang gamot sa loob ng libro ng Diyos. Pagkatapos, curious na nagtanong si Allen kung alin doon ang bulaklak ng Milaza. Hindi niya akalain na magiging emosyonal ang may-ari at sasabihin wala na siya nito. Kahit magkaroon man siya, hindi na niya ito ibebenta ng mura. Lumalabas na noong nakaraan, may isang lalaking nagngangalang Gerda na biglang sumugod at gustong bumili. Ang resulta, ang presyong 5 gintong barya ay pinilit niyang tawaran hanggang 3 gintong barya. Lumuhad pa nga ito at nangakong babayaran bukas ng walang selyo. Sa huli, wala ring nagawa ang may-ari kundi ibenta ang halamang gamot sa kanya. Nang marinig ito, agad na naglabas si Allen ng 1 pirasong tuyong karne para sa may-ari. Kahit nagulat siya na si Gerda pala ang bumili ng halamang gamot, ang may-ari pa rin ang naging dahilan kung bakit nailigtas ang kanyang tatay. Kaya ang tuyong karneng ito ay tanda lamang ng kanyang pasasalamat. Pagkatapos ay dumaan siya sa tindahan ng mga sandata. Biglang kinwestiyon ni Dogora si Allen kung anong ginagawa nito sa teritoryo niya. Nang makita ito, ayaw na ni Allen na makipagtalo pa ng matagal. Aalis na sana siya at tatalikod. Ngunit mayabang na sinabi ni Dogora na kailangang maging tauhan muna siya nito bago makaalis. Kahit ayaw ni Allen ng gulo, binunot pa rin niya ang kanyang espada para bigyan ito ng kaunting leksyon. Sinabihan pa niya ang kalaban na bilisan ng pagkuha ng sandata para lumaban. Siyempre, hindi na nakakagulat ang naging katapusan. Sa 2 o 3 galaw lang, napatalsik na ni Allen ang sandata nito. Sa katunayan, ang lakas nito ay wala pa sa kalingkingan ng lakas ni Krena. Lumipas muli ang ilang panahon. Sa wakas ay gumaling na rin ang tatay ni Allen. Ligtas ding naisilang ang kanyang nakababatang kapatid na babae. At sa mga sumunod na araw, ang mga bata sa nayon ay unti-unti nang nagkakasama sa paglalaro. Araw-araw silang magkakasamang nagsasanay. Siyempre, sa panahong ito, hindi pa rin tapat si Dogora kay Allen. Kahit subukan pa niyang mag-ambush, pinapakain lang siya ng alikabok ni Allen sa lupa. Gayunpaman, hindi nagtagal ang tahimik na mga araw. Isang araw, nagdala ang punong nayon ng masamang balita sa kanila. Iyon ay ang utos ng Panginoon na dagdagan ang ibinibigay na karne ng baboy ramo ngayong taon. Mula sa 10, itinaas ito sa 15, at iniutos din na dapat sumali ang mga malayang mamamayan sa pangangaso. Kahit gustong-gusto nilang tumanggi, ngunit dahil ito ay utos ng Panginoon, wala silang karapatang humindi. Bukod pa rito, narinig din nila na kapag hindi naabot ang target, pipilitin ng Panginoon na kumuha ng mas maraming alipin mula sa loob ng teritoryo. Ibig sabihin nito, biglang dadami ang bilang ng mga alipin sa nayon. Sa oras na iyon, liliit ang lupang maibabahagi sa bawat tao. Maging ang mga lupa ng mga aliping hindi makakasali sa pangangaso ay kukunin. At ang mas nakakapanghina ng loob ay, nagbabala na ang Panginoon na sa susunod na taon, itataas ang bilang ng huli sa 20. Dahil dito, ang pangangasong ginagawa nila tuwing 10 araw ay kailangang baguhin. Nagbigay ng mungkahi si Allen tungkol dito, kaysa maghintay na lang na maipit sa pader dahil sa mga utos ng Panginoon. Mas mabuting gumawa ng paraan para mabago ang sitwasyon. Dahil gusto ng Panginoon na sumali ang mga mamamayan sa pangangaso. Bakit hindi na lang natin sila totoong isali? Kahit na sa ngayon ay wala pa silang silbi, kailangan lang natin silang gawing kapaki-pakinabang. Tutal, taglay ni Allen ang talinong ibinigay ng Diyos. May tiwala siyang matutulungan ng mga baguhan na lumakas sa ligtas na paraan. Kaya naman, umaasa siyang papayagan siya ng kanyang tatay na mamuno sa operasyon ng pangangaso na ito. Pagkatapos makipagkumustahan sa ibang mga taga-nayon, sinabi ni Rodan sa lahat na sa pagkakataong ito, susunod sila sa taktika ni Allen sa pangangaso. Ngunit para sa kaligtasan, pinayagan lang ni Rodan si Allen na manood mula sa malayo. Kahit na gustong-gusto ni Allen na sumabak mismo sa laban, pero sadyang napakatigas ng ulo ng kanyang tatay. Kahit anong gawin, hindi siya pinapayagang sumali sa pangangaso.
Naalala niya ang nangyaring pinsala sa kanyang tatay noong nakaraan. Alam din ni Allen na kailangan niyang tulungan ang kanyang tatay na magsanay ng mas maraming baguhan. Sa pagbubukas ng tarangkahan ng nayon, sa wakas ay nagawa na rin ni Allen ang unang hakbang palabas ng nayon. Habang nakatingin sa malalayong bundok ng puting dragon, naalala ni Allen na tuwing sasapit ang taglagas, bumababa ang mga baboy ramo mula sa bundok para maghanap ng pagkain at pumapasok sa teritoryo ng mga tao. At narinig din niya na sa tuktok ng bundok na iyon, naninirahan ang maalamat na mahiwagang nilalang, ang puting dragon. Pagkatapos, pagdating sa lugar ng Pangangaso, lahat ay nagsimulang kumilos ayon sa estratehiya ni Allen. Ang kanyang taktika ay hango pa rin sa paraan ng Pangangaso ng kanyang tatay sa nakalipas na 10 taon. Una, ang mga nakatalagang pain ay hihikayatin ang mga baboy ramo na lumabas mula sa kagubatan. Pagkatapos, ang grupo ng malalakas na lalaki sa pamumuno ni Gerda ang magsisilbing tank para harangan ang mga ito. At sa huli, ang mga pangunahing tag-atake kasama si Rodan ay magsasama-sama para tumama sa mga masiselang bahagi ng baboy ramo. Ngunit ang tanging kaibahan ngayon, naramdaman ng mga baboy ramo ang isang malakas na enerhiyang dumadaloy sa kanilang katawan. Hindi nila mapigil ang mamangha, dahil ito pala ang pakiramdam ng malampasan ng pagsubok ng Diyos. Gayunpaman, hindi katulad ng mga baguhan. Wala man lang nakuha o nakubrang experience point si Allen. Kahit medyo nawalan siya ng kibo. Alam ni Allen na makatwiran lang ito. Sa totoo lang, ang panunood lang sa gilid ay hindi naman talaga maituturing na pakikipaglaban. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa ring sama-sama si Allen sa kanyang tatay sa Pangangaso. Kapag may libreng oras, nananatili siya sa bahay para tumulong sa mga gawaing bahay. Hanggang sa araw na ito, hindi niya inaasahang malaman na ang tito na may pulang ilong ay magaling sa pagkatay. Kaya naman, inimbitahan niya ito sa kanilang bahay. Umaasa siyang matutulungan siya nitong ihanda ang karne ng Alba Heron. Dahil sa sobrang dami nito, hindi niya kayang tapusin ng mag-isa. Siyempre, bilang kapalit, nangako si Allen na sa bawat isang hayop na makakatay ni tito, makakakuha ito ng 2 parte ng karne. Lumalabas na ang mga karneng ito ay hindi balak itabi ni Allen para sa sariling pagkain, kundi balak niyang ibenta ang mga ito sa tindahan ng karne sa bayan. Kailangan kasi ng 50 gintong barya para maging malayang mamamayan ang buong pamilya. Kaya dapat siyang humanap ng mas maraming paraan para kumita ng regular. Dahil kung ibibigay niya ng buo ang Alba Heron sa tindahan para sila ang magkatay, kailangang magbayad ni Allen ng malaking halaga para sa processing fee. Kaysa ganoon, mas mabuti pang i-outsource na lang ang pagkatay sa ibang tao. Sa ganitong paraan, hindi lang siya makakatipid ng oras at gastos. Mapaparami pa niya ang bilang ng karneng maibebenta sa parehong oras. Mabilis na lumipas ang panahon at araw na naman ng Pangangaso. Sa pagkakataong ito, dinagdagan ni Allen ang bilang ng mga baguhan sa 4 na tao. Naniniwala siyang basta't susunod sa ganitong ritmo at unti-unting dadagdagan ang mga tao, darating ang araw na mahahati sila sa 2 grupo. At sa lalong madaling panahon, madodoble o higit pa ang bilang ng mahuhuling baboy ramo. Ngunit may hindi pa rin maintindihan si Allen. Bakit kaya masyadong binibigyang pansin ng Panginoon ang bilang ng mga baboy ramo? Dahil sa tingin niya, hindi naman nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain ng teritoryo. Nang opisyal nang magsimula ang Pangangaso, mahigpit pa ring sumunod ang mga baguhan sa plano ni Allen. Kikilos lang sila para sa huling tira o finish ang blow. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga baguhan ang nag-level up. Pati si Allen ay matagumpay na nakakuha ng experience at napaakyat ang summon ng level sa level 3. Ang totoo niyan, kanina lang, habang hinahabol ng baboy ramo ang pain, lihim siyang nag-summon ng Denka para matapakan ng baboy ramo. Dahil kapag inatake ang summoned beast, ituturing itong opisyal na pakikilahok sa laban. Kahit na medyo mukhang pandaraya ang paraang ito, basta't makakapag-level up, sulit ang lahat ng paraan. Medyo nakakaawa lang para kay Denka na pumanaw na. 3 buwan na ang mabilis na lumipas. Nagulat si Allen nang matuklasan niyang may tradisyon din pala sa mundong ito ng pagdiriwang ng bagong taon. At ngayong taon ang unang pagkakataon na sila ni Krena ay naimbitahan sa bahay ng kapitan ng nayon. Kahit na maraming binigay na pasalubong ang kapitan sa kanila, alam ni Allen na ito ay pabuya ng kapitan dahil sa nakamit nilang target na 15 baboy ramo ngayong taon. Pagka-uwi sa bahay, nagdaos ang 2 pamilya ng isang espesyal na barbecue party. Subalit habang masaya ang lahat, napansin ni Gerda ang isang magandang bote sa likuran ni Allen. Hindi niya alam na ito pala ay sadyang inilagay ni Allen bilang pain para haminin ng kanyang tatay at si Gerda sa isang paligsahan. Kapag nanalo ang dalawa, ibibigay niya ang alak, pero kapag si Allen ang nanalo, kailangan nilang pumayag na sumama siya sa susunod na Pangangaso. Kahit alam ng kanyang tatay na paka na lang ito ni Allen, pumayag pa rin siya sa huli, at simple lang ang laro. Ito ay ang banong braso, para masiguro ang pagkapanalo. Bago magsimula ang laban, pinalitan ni Allen ang lahat ng kanyang card sa mga card na nagpapataas ng lakas. At dahil level 6 na siya ngayon, kampante siyang kaya niyang talunin ng kanyang tatay at si Gerda. Nang i-anunsyo ni Krena ang pagsisimula, agad na kinuha ni Allen ang pagkakataon. Buong lakas niyang itinumba ang kamay ni Gerda. Dahil sa panalong ito, nalaman ni Allen na ang attack power ni Gerda ay nasa bandang 200. Susunod naman ay ang pakikipagbanong braso sa kanyang tatay. Ngayon lang napagtanto ni Allen kung gaano pala kakaspas ang mga kamay ng kanyang tatay. Ito pala ang mga mainit na kamay na nagpapagol araw-araw para sa pamilya. Dahil dito, lalong naging determinado si Allen na tumayo sa sariling mga paa sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kasamaang palad, ang labanang ito ay nagtapos sa isang napakalaking tagumpay para kay Rodan. At tinanggap ni Allen ang kanyang pagkatalo ng maluwag sa loob. Pero hindi naman siya umuwing luhaan o walang napala, sa pamamagitan ng paghahambing ng mga stats ni tatay at ni Gerda. Sa wakas ay nagkaroon si Allen ng malinaw na ideya kung gaano kalakas ang isang tao sa normal mode. Isa itong mahalagang basehan para sa kanyang mga susunod na plano. Gayunpaman, sinabihan siya ng kanyang tatay na huwag masyadong malungkot, basta't matalo ni Allen ang kanyang tatay sa susunod. Papayagan na siyang sumama sa Pangangaso. Ibig sabihin nito, kailangang mapataas ni Allen ang kanyang summon level sa level 4 bago sumapit ang taglagas.
Kung magagawa niya iyon, magkakaroon siya ng pagkakataong makasama sa hunting. Lumipas ang panahon at si Allen ay 6 na buwan na lampas sa 7 taong gulang. Sa wakas, ang kanyang summon level ay umabot na rin sa level 4. Ang pinakatampok sa upgrade na ito, bukod sa pagbubukas ng mga bagong level 1 summons, at ang pagdagdag ng 10 slots sa card holder, ay ang pagkakaroon ni Allen ng isang bagong skill na tinatawag na storage. Matapos ang ilang simpleng pagsubok, nadiskubre ni Allen na ang storage space na ito ay kayang maglaman ng kahit anong bagay. At tila wala itong limitasyon sa dami ng pwedeng ilagay. Nagtaka si Allen sa bagay na ito. Dahil base sa mga nakasanayang laro, ang limitasyon sa dami ng gamit na pwedeng dalhin ay isa sa pinakaimportanteng balanse sa laro. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang cheat-like skill na gaya nito ay lumitaw sa ganitong pagkakataon. Dahil ang mga key items gaya ng barko o lumilipad na alpombra, ay karaniwang lumalabas lamang bilang unlockable kapag talagang kailangan na ang mga ito. Ngunit ang mas mahalaga ngayon ay ang i-verify ang mga bagong level 1 summons. Ayon sa paliwanag ng system, ang pag-summon ng level 1 summons ay nangangailangan ng magic stones. Mabuti na lang at may naitabing ilang magic stones mula sa mga napatay na tusong kuneho sa kanyang ipon. Dahil dito, matagumpay siyang nakabuo ng isang bagong level 1 na paru-paro. Ang hindi lang inaasahan ni Allen, ay ang sobrang laki ng paru-parong ito. Muntik pa siyang mabuko ng kanyang nanay dahil sa ingay na ginawa nito. Pagkatapos noon, nagsummon naman si Allen ng isang saber-tooth tiger. Hindi lang ito mas malaki kaysa sa aso. Mukhang napakalakas din ito. At ang divine protection value nito ay doble kaysa sa ibang FG cards. Kasunod nito, ginamit ni Allen ang huling magic stone para makabuo ng isang ibon. Plano sana niyang magpatuloy sa pagbuo kapag nakakolekta na ng sapat na magic stones. Ngunit ng gabing iyon, may dalang masamang balita ang kanyang tatay. Hindi na raw kailangang mag-alala ang nayon tungkol sa mga tusong kunhong pumapasok. Ito ay dahil upang tuluyang matigil ang problemang ito. Ilang taon na ang nakalipas na magukay ang mga taga-nayon ng isang malalim na kanal sa paligid nito. Dahil dito, tuluyan ang naharangan ang daanan ng mga tusong kuneho. Sa mga sumunod na araw, araw-araw na namumroblema si Allen kung paano makakakuha ng magic stones. Naalala niyang maraming alam ang anak ng punong nayon. Kaya naman nagtanong siya rito tungkol sa mga magic stones. Ayon sa paliwanag ni Per Amos, ang magic stone ay karaniwang batong nakabaon malapit sa puso ng isang mahiwagang halimaw. Isa itong espesyal na materyales na ginagamit bilang panggatong o power source para sa mga magic tools. At ang mga magic tools naman ay mga kagamitang gumagana gamit ang kapangyarihan ng magic stone. Kahit na sa kabisera ay maraming makikitang magic tools kahit saan. Ang mga talagang nagagamit ng maayos ay nangangailangan ng grade D o grade C na magic stones pataas. Para sa mga taga-kabisera, ang grade E na magic stone ay parang basura lang. Gaya na lang ng mga grade E na magic stones na nagkalat lang sa lupa ngayon. Pagkatapos nito, nakakolekta si Allen ng maraming magic stones sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taga-nayon. At ginamit niya ang mga ito para makumpleto ang lahat ng level 1 summons. Ngunit biglang lumabas si Hawk mula sa card. Mayroon palang baboy ramo na sumusubok umatake ng patalikod kay Allen. Mabuti na lang at agad na ginamo ni Daitaro si Allen. Habang si Edgar naman ay gumamit ng pollen para pabagalin ang baboy ramo. At sa huli, tinapos ito ni Tiger gamit ang kanyang kagat, habang nagdiriwang si Allen sa kanyang tagumpay. May isa pang baboy ramo na biglang sumugod mula sa mga damuhan. Ngunit sa kritikal na sandali, isang malakas na oso ang hamarang sa harap ni Allen. Hinayaan itong mabangga siya ng baboy ramo hanggang sa mamatay ito. At sa sandaling iyon, biglang natauhan si Allen. Ang lahat pala ng nangyari ay bahagi lamang ng kanyang imahinasyon sa pakikipaglaban gamit ang summoner class. Dahil matapos ang 7 taon ng pananaliksik, naintindihan na ni Allen na kung gusto niyang ilabas ang buong potensyal ng kanyang mga summons sa laban, kailangan niyang malaman ng malinaw ang bawat skill at papel ng bawat summon. Maging ito man ay pag-atake, depensa, o pagprotekta, o kaya naman ay pag-scout sa kalaban at pagbibigay ng debuff sa kanila. Ang lahat ng desisyon at pag-uutos ay dapat gawin ng summoner mismo ng mag-isa. Sa puntong ito, sa wakas ay naintindihan na ni Allen kung bakit lumitaw ang storage skill ngayon. Dahil imposibleng maglakad ang isang player na may dalang daan-daang magic stones sa bulsa. At sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng bida ang tunay na layunin ng gumawa ng laro para sa trabahong summoner. Lumipas muli ang ilang panahon. Isang araw, biglang ipinatawag ng punong gramo sina Rodan at Gerda. Sinasabing ang mahal na Panginoon ay darating sa baryo para sa isang inspeksyon. At nais din niyang makita ng personal ang paraan nila ng paghuli ng mga baboy ramo. Pero kahit na ganoon, nagtataka pa rin si Rodan kung bakit isinama rin ng punong gramo ang bida. Iyon pala ay dahil kailangan ng mahal na Panginoon ng magsisilbi at mag-aasikaso sa kanya. Kahit gustong-gusto ng punong gramo na ibigay ang trabahong ito sa sarili niyang anak, ngunit sa tahimik na ugali ng kanyang anak, halatang hindi ito uubra. Kaya naman, umaasa ang punong gramo na masisimulan na ng bida ang paghahanda mula pa sa hapunan ng nakaraang gabi. Bukod dito, narinig din niya na ang tagumpay ng pangangaso noong nakaraang taon ay dahil lahat sa talino at diskarte ni Allen. Kaya naniniwala siya na ang simpleng trabaho ng pag-aasikaso ay kayang-kaya ng bida. Kahit na noong una ay wala talagang interes ang bida sa Panginoon o kung ano paman. Ngunit nang maisip niya na aabutin ng mahigit 10 taon bago maging karaniwang mamamayan kung aasa lang sa pangangaso ng baboy ramo at alba heron. Dahil may pagkakataon na ngayon na makakuha ng gantimpala mula sa Panginoon para maging karaniwang mamamayan. Sayang naman kung palalampasin lang ito ng ganoon kadali. Kaya naman, agad na pumayag ang bida. Mabilis na dumating ang araw ng pagbisita ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, bukod sa pagdating ni Baron Granville, kasama rin niya ang kanyang anak na si Cecil. Pagkatapos ay nagpasalamat ang Panginoon sa punong gramo para sa mga pagsisikap nito sa mga nakaraang taon. Dahil 15 taon na ang nakalipas mula nang ilabas ang utos para sa pagbubukas ng lupain. Ngunit wala pang kaso na naging kasing tagumpay ng sa teritoryo ng Granville.
Kasabay nito, nais din ng Panginoon na humingi ng paumanhin tungkol sa isyu ng karne ng baboy ramo. Bagaman ito ay utos na nanggaling mismo sa mahal na hari, ngunit sa totoo lang, si Viscount Carnahel ang nagmungkahi nito. Ang layunin ay gamitin ang pagkakataong ito para gipitin ng Panginoon. Sa sandaling ito, inihain ng bida ang pangunahing pagkain para sa lahat. Pagkatapos tikman ng kaunti, lahat ay namangha sa sarap ng karne. Ipinaliwanag ni Allen na ito ay karne ng Alba Heron. Ito ay espesyal nilang hinuli kahapon para sa pagsalubong sa pagdating ng Panginoon. At siya rin ang mamamahala sa pagpapaliwanag para sa pangangaso ng baboy ramo bukas. Sa sandaling ito, nakilala rin ng kapitan na ang taong nag-aasikaso sa kanila ay ang bida pala. Nang makitang napaka-maaasahan ni Allen, nagtaka ang Panginoon kung ang ama ba ng bida ay isang kabalyero o katulad nito. Ngunit nang malaman na ang mga magulang ng bida ay parehong mga magsasaka o alipin, agad na sumama ang loob ni Cecil, dahil ayaw niyang makasama sa iisang lugar ang isang alipin. Gayunpaman, agad siyang itinuwid ng Panginoon. Kahit na sila ay mga alipin, sila pa rin ay mga mamamayan ng teritoryo ng Granville. Kaya hindi niya pinapayagan si Cecil na magsalita ng ganoong diskriminasyon. Pagkatapos ay sinabihan ng kapitan ang bida. Ang target para sa pangangaso ng baboy ramo ngayong taon ay 20 piraso. Basta't nakuha na ng pangkat ng mga kabalyero ang paraan ng pangangaso, maaari nang ipaubaya ang iba sa mga kabalyero para tapusin. Matapos marinig ito, agad na sinabi ng bida na hindi na ito kailangan. Dahil 20 baboy ramo lang naman iyon. Maaga kinabukasan, ang malaking pangkat ng Panginoon ay mabilis na nakarating sa lugar ng pangangaso. At upang matiyak ang kaligtasan ng Panginoon at ng iba pa, nagpagawa ang bida ng isang toreng bantayan. Nang makapwesto na ang lahat sa tore, tamang-tama namang dumating si Rodan kasama ang kanyang mga tauhan. At ang kaibahan nito sa dati, ay nakakuha sila ng pahintulot mula sa mahal na Panginoon. Kaya naman, karamihan sa mga nakatalagang hamarang ay nakasuot na ng baluti. Pagkatapos ay formal nang nagsimulang magpaliwanag ang bida sa Panginoon tungkol sa kanilang proseso ng pangangaso. Una, magpapadala sila ng mga pain na may suot na magaan na kagamitan, upang akitin ang mga baboy ramo mula sa kailaliman ng kagubatan patungo sa lugar ng pangangaso. Dahil may daan-daang baboy ramo na naninirahan sa kagubatan, kaya mangangailangan pa ng kaunting oras para mailabas sila. Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang kapitan kung kumusta na si Krena. Nang malaman na maayos naman siya, may ipinapasabi ang kapitan sa bida para sa kanya. Iyon ay sa tagsibol ng susunod na taon. Magpapadala sila ng mga instruktor para sa pagpasok sa akademya. Nang maisip na magsisimula na rin sa wakas si Krena na maghanda para sa entrance exam. Naramdaman ng bida na talagang hindi ito bagay sa kanya. Kasabay ng isang malakas na ungol ng baboy, matagumpay na naakit ang mga baboy ramo palabas ng kagubatan. Sa sandaling ito, ang pangkat na pinamumunuan ni Gerda ay agad na gumamit ng malalaking kalasag para harangin ng mahigpit ang mga baboy ramo. Agad ding nagutos si Rodan. Pinapasulong ang mga baguhan na may hawak na sibat para tumapos sa mga ito. Samantalang siya naman ang bahala sa pagbibigay ng nakamamatay na huling tira sa baboy ramo. At ang madugong eksenang ito ay naging dahilan para mahilo at mawalan ng malay si Cecil. Hindi rin mapigilan ng kapitan na humanga. Iniisip na kahit hindi sila mga kabalyero, ngunit karapat dapat silang tawaging mga mandirigma. At habang ang Panginoon ay namamangha pa rin sa hindi malamang dahilan, may dalawa pang baboy ramo na lumabas mula sa kagubatan. Binalak ng kapitan na bumaba agad para sumaklolo. Ngunit pinigilan siya ni Allen. Dahil ang pangkat ay kasalukuyang nag-iipon ng karanasan. At hindi pa rin tapos ang operasyon ng pagpapastol. Ayon sa taktikang inihanda ni Allen ng maaga, hahatiin ang pangkat sa dalawang grupo para kumilos. Dahil sa paningin ni Allen, iisa lang ang prinsipyo sa pangangaso. Iyon ay ang lahat ng kaaway na naakit palabas ay dapat malipol ng buo. Ang dahilan kung bakit hindi ito magawa ni tatay at ng iba pa sa loob ng mahigit 10 taon, ay dahil masyadong marupok ang kanilang mga kagamitang pananggalang. Dagdag pa rito, ang karne ng baboy ramo na mahirap ulihin ay kailangang buwisan ng 60%. At ang natitirang karne, matapos ipagpalit sa mga pangunahing pangangailangan, ay halos wala nang natitira. Kaya naman, ang makapagpalit ng bagong sibat bawat taon ay isang malaking pasasalamat na sa langit. Ngunit bilang isang bihasang manlalaro, alam na alam ni Allen na basta't kabisado ang epektibong taktika, magiging madali na ang lahat. At ang pinakapundasyon ay ang unti-unting pag-upgrade ng kagamitan base sa taktika. Sa ganitong paraan, ang bilis ng pangangaso ay natural na tataas ng hakbang-hakbang. Sa sandaling ito, kakagising lang ni Cecil. Ngunit nang makita ang tilamsik ng dugo sa himpapawid, nagdilim muli ang kanyang paningin at agad na nahimete. Matapos ang matagumpay na pagpatay sa 3 baboy ramo, nakahinga na rin ng maluwag si Allen. Sa totoo lang, ang sabay na pagpatay sa 2 baboy ramo ay talagang nakakakaba. Nang akala ng kapitan na may natitira pang 17 baboy ramo, itinama siya ni Allen at sinabing 10 na lang ang dapat na natitira. Dahil bago pa dumating ang Panginoon, nakapatay na sila ng 7. Ayon sa kasalukuyang bilis, inaasahang sa susunod na buwan ay maabot na ang target na 20 piraso. At nangangahulugan ito na wala ng papel ang mga kabalyero sa labanang ito. Dito na sinamantala ni Allen ang pagkakataon na maghain ng 2 kahilingan sa Panginoon. Ang una ay payagan silang magdagdag ng 2 pang malalaking kalasag. Alam na alam ng Panginoon na naghahanda si Allen para sa target na pangangaso sa susunod na taon. Kaya naman agad siyang pumayag. Tungkol naman sa ikalawang bagay, umaasa siyang payagan ng mga alipin na makipagpalitan at magbenta ng alak. Dahil kung patuloy na dadami ang bilang ng mga baboy ramo, magkakaroon ng labis na supply ng karne sa baryo. Sa oras na iyon, babagsak ng gusto ang halaga ng karne ng baboy. Kaya ang paggamit ng karne para ipagpalit sa alak mula sa ibang lugar ay makakaiwas sa pagbagsak ng merkado. Tungkol naman sa kung bakit alak ang pinili, ito ay para na rin pasiglahin ang moral ng lahat. Dahil ang bawat pag-alis ng pangkat ng pangangaso ay parang pagsusugal ng sariling buhay. Bagamat tingin din ng kapitan ay napakamakatwiran ng mungkahi, ngunit kailangan pa ng Panginoon ng kaunting oras para pag-isipan ito. Gayunpaman, labis ang kasiyahan ng Panginoon sa paliwanag ni Allen ngayong araw. Kaya lang, hindi pa rin matanggap ni Cecil ang katayuan ni Allen bilang alipin. Sinabihan niya si Allen na huwag masyadong magmayabang dahil lang sa pinuri ng kanyang ama. Habang nagsasalita, muntik pa siyang mahulog mula sa kabayo. At si Allen naman ay napailing na lang sa nakita.
Pagkatapos nito, parehong nakatanggap ng papuri sina Rodan at Gerda mula sa Panginoon. At bilang gantimpala sa kontribusyon ng dalawa, nagdesisyon agad ang Panginoon na simula ngayong araw, ipagkakaluob sa kanilang dalawang pamilya ang katayuan bilang malayang mamamayan. Natulala ang dalawa nang marinig iyon, ngunit agad silang natauhan at nagpasalamat sa Panginoon. At si Allen naman ay hindi mapigilan ang tuwa sa kanyang kalooban. Dahil 8 taon na siyang naghihintay para rito, ngayon ay maaari na siyang malayang lumabas ng baryo para manggaso. Kaya nagpasya siyang unahin ang paghuli sa puting dragon. Ngunit hindi pa tapos ang mga pabuya ng Panginoon. Ipinag-utos niya na ang sino mang alipin na lumahok sa pangangaso ng mahigit 10 taon, ay magkakaroon ng kwalipikasyong maging malayang mamamayan. Tungkol naman sa kung nais nilang iwanan ang pagiging alipin, pati na rin ang mga susunod na proseso ng pagpaparehistro. Ipinagkatiwala ng Panginoon kina Rodan at Gerda ang pamamahala rito. Biglang pinaalalahanan ng mayordomo ang Panginoon, na may isa pa silang dapat itanong. Doon lang naalala ng Panginoon ang sinabi ng hari, na ang baryo ng Crena ay isang huwaran sa kaharian. Kaya nais niyang malaman ang pinagmulan ng pangangaso sa baryong ito. Nang makitang nag-aalangan si Rodan na magsalita, si Gerda na ang nagpaliwanag para sa kanya. Nangyari iyon 13 taon na ang nakalilipas. Noon, may humigit kumulang 100 alipin mula sa kalapit na baryo ang lumipat dito para magbungkal ng lupa. Sa huli, inabot sila ng kalahating taon para linisin ang malalim na kagubatan. Ngunit nang paparating na ang unang taglagas, may hindi inaasahang nangyari. Ang mga trigo at gabi na inimbak nila para sa taglamig, ay nilipol at sinalanta ng mga biglang sumalakay na baboy ramo, dahil pinili ng lahat na iwanan ang kanilang naghihirap na baryo, para magsimula ng bagong buhay dito, kaya wala na silang babalikan pa. Doon nagmungkahi si Rodan na manghuli ng baboy ramo para gawing pagkain. Ngunit noong panahong iyon, wala pa silang mga sandata at kaalaman gaya ng ngayon. Sa pamamagitan lamang ng lakas ng lahat ng kalalakihan sa baryo, halos mapatay nila ang isang baboy ramo. Bagamat ang kwentong ito ay tila isang bagay na dapat ipagmalaki, ngunit nawalan sila ng isang kaibigan sa pangangasong iyon, dahil sa sandaling napatumba nila ang baboy ramo, nalampasan nila ang pagsubok ng Diyos. Kaya naman ang kanilang mga sugat ay gumaling habang sila ay nasa silid tulugan. Ngunit ang kaibigang iyon ay hindi pinalad na makaligtas sa pagsubok ng Diyos. At sa mga nakalipas na taon, patuloy na kinukumbinsi ni Gerda si Rodan, na ang nangyaring iyon ay hindi niya kasalanan. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan na rin ni Allen, kung bakit noon ay tumakbo ang kanyang tatay para protektahan ang mga karaniwang tao. Iyon pala ay dahil may mahalagang tao siyang nawala noon. At sa sandaling ito, humingi ng paumanhin ang Baron sa 2 taong naalala ang masakit na nakaraan. Gayunpaman, ang pag-unlad ng baryo ay nakasalalay pa rin sa mga desisyon ni Rodan. Kaya naman nagpa siya ang Baron na bigyan ng gantimpala ang batang Rodan. Nang marinig ito ni Allen, agad niyang sinabihan ang kanyang tatay na humingi ng alak. Ngunit seryosong nakiusap si Rodan sa Baron, kung maaari bang pagtrabahuhin ang kanyang anak sa mansyon ng Baron. Nang marinig ito, natulala agad si Allen. Kung papasok siya sa pamilya ng mga maharlika, tiyak na mas mawawalan siya ng kalayaan kaysa ngayon. Lalo na ang pangarap niyang manggaso ng puting dragon ay tiyak na maglalaho na parang bula. Ngunit bago pa siya makaisip ng paraan para tumanggi, nagpa siya na agad ang Baron na gawing utusan si Allen ng pamilyang Granville. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng labis na kagalakan kay Rodan. Bagamat hindi alam ni Allen ang pagkakaiba ng isang hamak na katulong at isang opisyal na utusan. Sa sandaling iyon, ang tanging gusto niya lang ay tumanggi. Ngunit bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Rodan. At sa kabila ng pagod, nagpakita ito ng ngiting hindi pa kailanman nakita ni Allen. Dahil dito, wala nang nagawa si Allen kundi ang pumayag ng may pag-aalinlangan. Sa hitsura kasi ng kanyang tatay, talagang hindi niya magawang humindi. Mabilis na dumating ang araw ng pag-alis ni Allen. Ngunit bago ang opisyal na pag-alis, nagpa siya si Allen na makipaglaro muna ng laban ng kabalyero kay Crena. Sa pagkakataong ito, hindi lang nakasabay si Allen sa mga atake ni Crena, kundi tila nadodama na pa niya ang kalaban. Iyon pala ay dahil nakagawa si Allen ng 2 punghok, at inilaan ang lahat ng kanyang puntos sa bilis. Dahil kapag sumapit na ang 12 taon ni Crena, pupunta na siya sa lungsod ng akademya para mag-aral. At pagkatapos magtapos, magsisilbi pa siya sa palasyo. Kaya malaki ang posibilidad na hindi na sila muling magkikita pa. At bagamat ang duelong ito ay nagtapos sa panalo ni Allen, sinabi ni Allen na tabla lang silang dalawa, kaya naman ang usapin ng panalo at talo ay isasantabi muna, hanggang sa muli nilang pagkikita at paglalaban. Matapos marinig ito, agad na nakipagkasundo si Crena kay Allen, at nangakong sa susunod, siya na ang tiyak na mananalo. Sa sandaling ito, dumating din sina Dogora at Per Omos para magpaalam kay Allen. Binigyan pa ni Dogora si Allen ng isang balisong bilang regalo sa kanyang pag-alis. Pagkatapos, sa oras ng kanilang formal na paghihiwalay, espesyal na nagbili ng kanyang nanay na kung masyadong mahirap ang trabaho, bumalik na lang siya sa bahay. Ano man ang mangyari, siya at ang kanyang tatay ay laging magiging proud sa kanya. Habang dahan-daang bumubukas ang tarangkahan ng baryo, formal nang sinimulan ni Allen ang kanyang paglalakbay sa mundong hindi pa niya kilala. Hindi nagtagal ay nakarating na si Allen sa mansyon ng mga Granville. At dito na formal na nagsimula ang kanyang buhay bilang isang utusan. Isang araw, habang si Allen at si Cecil ay naglalaro ng hulaan ng prutas sa bakuran, nagulat sila nang makita ang isang mahiwagang barko na lumilipad sa kalangitan. Bagamat nakakita na siya ng mga gamit na sinasabi ni Per Omos, tulad ng mga orasan at ilawan na pinapatakbo ng mahika, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng barkong lumilipad sa langit. Sa mga sumunod na araw, kahit na nakatira si Allen sa isang silid sa itaas na puno ng sapot ng gagamba, ang kapaligiran dito ay hamak na mas maganda kaysa sa masikip na computer shop noon. At sa tulong ng mga halamang sina Heba at Dot Arrow, tuwing gigising si Allen, ang kanyang lakas ng mahika ay laging puno. Siyempre, ang gutom sa tiyan ay kailangan pa ring idaan sa pagkain.
Pagkatapos, habang nag-aalmusal, tinanong ng punong utusan si Allen kung maayos ba ang pakikitungo niya sa mahal na binibini. Nang maalala ang iba't ibang pang-iinis ni Cecil, isang buntong hininga at pilit ng ngiti na lang ang naisagot ni Allen. Naintindihan naman agad ng punong utusan ang ibig sabihin ni Allen, at sinabing kung si Allen ay isang hamak na katulong lamang. Hindi sana siya palaging pinapahirapan at pinagpapasapaahan ng mahal na binibini. Nang marinig ito, sinamantala ni Allen ang pagkakataon na magtanong sa punong utusan. Kung ano ba talaga ang pagkakaiba ng isang utusan at ng isang hamak na katulong. Iyon pala, sa sistema ng mga katulong sa bahay, mayroon ding malinaw na antas. Ang pinakamataas ay ang mga nakatataas na katulong. Sila ay ang mayordomo, personal na tagapagsilbi, katulong na babae, at ang punong tagapagluto. Sumunod naman ang mga karaniwang katulong. Tulad ng kutsero, kusinero, hardenero, utusan, at mga alila. Ang lahat ng mga nabanggit ay itinuturing na bahagi ng pamilya. Samantalang ang mga hamak na katulong ay parang mga pansamantalang trabahador lamang. Kaya hindi sila itinuturing na miyembro ng pamilya. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan na rin ni Allen kung bakit noon ay ganoon na lamang ang reaksyon ng kanyang tatay nang malaman na magiging utusan siya. Kaya pala, dahil ito kay Baron Granville, itinuturing niya ang sarili bilang bahagi ng pamilya. Ngunit ang ikinagulat ni Allen, ang pagkain sa hapag ng Baron ay kasing simple lang ng sa kanilang mga utusan. Posible kayang napakatipid din ng Baron. Sa sandaling ito, nagtanong ng may pag-aalala ang ginang, kung nakaka-adjust na ba si Allen sa trabaho niya sa mansyon. Nang makitang hindi lang magalang ang sagot ni Allen, kundi napakamapagkumbaba rin ito, namangha ang ginang dahil hindi halatang galing siya sa pagiging magsasaka. Ngunit nanghihinayang ang Baron dahil walang talentong taglay si Allen. Nang marinig na walang talento si Allen, agad na nagmalaki si Cecil na siya ay isang mage. Habang ang kuya naman niyang si Miley ay isang swordsman. Nang marinig ito, biglang naiyak si Thomas. Ito ay dahil sa tatlong anak ng Baron. Siya lang ang hindi nakagising ng anumang talento. Ngunit kahit ganoon pa man, nangako ang Baron na papapasukin pa rin siya sa Noble Academy sa kabisera. Pero iginiit ni Thomas na gusto niyang maging katulad ng kuya niyang si Miley, ang mag-aral sa Knight Academy. Umiling ang Baron at sinabing wala siyang magagawa. Dahil ang Knight Academy ay tumatanggap lamang ng mga may talento. Siya mismo ay wala ring talentong taglay. Ngunit sa Noble Academy niya nakilala ang kanilang ina. Kaya naman ganito ang buhay nila ngayon. Kuya Thomas, kahit paayrapan mo ako ng ganyan. Nang araw na iyon, sinamantala ni Allen ang kanyang kalahating araw na bakasyon, at mag-isang naglakad-lakad sa mga kalye. Agad niyang natagpuan ang isang Adventurers Guild. Kaya dali-dali siyang pumasok sa loob. Nagtanong siya kung maaari ba siyang maging isang adventurer. Ngunit malungkot na sinabi ng receptionist na kailangang 12 taong gulang na para maging adventurer. Kahit magsisilbi si Allen bilang utusan ng ilang taon para sa kanyang tatay, wala siyang balak palampasin ang pagkakataong mangaso ng mga halimaw. Kaya pumunta si Allen sa harap ng bulletin board para kumuha ng impormasyon. Base sa mga nakasulat sa mga flyer ng pagpuksa, ang isang rank D na goblin ay nagkakahalaga ng 5 baryang tanso. Ngunit ang kaparehong rank na giant toad ay nagkakahalaga ng 8 baryang tanso. Habang ang pabuya para sa rank C na orc at Sia ay 3 baryang pilak. Biglang tinawag si Allen ng isang lalaking may asul na buhok at sinabing hindi ito lugar para sa mga bata. Tumalikod si Allen at handa nang umalis. Ngunit sinamantala niya ang pagkakataon na magtanong sa lalaki kung bakit walang nakalagay na lokasyon sa mga quest na iyon at kung paano hinahati ang mga rank ng mga halimaw. Noong una ay ayaw siyang pansinin ng lalaki. Pero nang makita ang seryosong mukha ni Allen na gustong matuto, sinagot din niya ang mga tanong nito. Habang papalayo sa bayan, lalong tumataas ang rank ng mga halimaw. Halimbawa na lang sa paligid ng bundok ng puting dragon. Doon nagtitipon ang mga high-level na halimaw. Napansin ni Allen sa bulletin board ang isang rank B na halimaw na tinatawag na Butcher Gloss. Nagtaka siya dahil ang pabuya ay umaabot sa 200 baryang ginto. At may nakalagay pa itong lokasyon. Pero bakit wala pa rin gustong kumuha ng quest na ito? Paliwanag ng lalaki, hindi lang ito sobrang lakas, kundi pati ang bilis nito ay hindi makatarungan. Kaya naman, ipinapaubaya na lang ito sa Night Order. Tungkol naman sa puting dragon sa bundok ng puting dragon. Bagamat ang pabuya ay umaabot sa 1,000 baryang ginto, mas mahalaga pa rin ang mithril vein na nasa loob ng bundok. Kaya mas gusto ng mga tao ang magmina kaysa kalabanin ng dragon. Dahil dito, patuloy na bumababa ang halaga ng pabuya nito sa loob ng ilang dekada. Dumating na rin ang mga kasamahan ng lalaking asul ang buhok. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, umalis na si Allen sa guild. Dahil nalaman na niya ang mga gusto niyang malaman. Nagdesisyon na si Allen sa susunod niyang gagawin. Dumating ang araw ng pahinga ni Allen. Maaga pa lang ay dumiretso na siya sa tarangkahan ng lungsod, gamit ang kanyang free pass. Akala ng gwardya ay anak siya ng pamilya Granville, kaya agad siyang pinagbuksan ng pinto. Dahil mas malayo sa bayan ay mas malakas ang mga halimaw, nilimitahan ni Allen ang kanyang saklaw sa loob ng 10 kilometro kung nasaan ang mga rank 7 na halimaw. Pagkatapos ay ipinatawag ni Allen si Hawk para sa isang simpleng pagsusuri. Napansin ni Allen na si Hawk ay may 150 intelligence points. Kaya nitong intindihin ng buo ang lahat ng utos niya, dahil wala siyang nakasalubong na kahit anong halimaw bago makarating dito, para maging swabe at mabilis ang pangangaso. Biglang nag-summon si Allen ng 5 Hawk ng sabay-sabay. Pinagamit niya sa kanila ang Eagle Eye mula sa langit para hanapin ang mga halimaw sa paligid. Pagkatapos, nag-summon din si Allen ng isang Tiger. Pero sayang, 28 points lang ang intelligence ng Tiger. Kaya bukod sa utos na umatake, wala na itong ibang naiintindihan. Biglang dumating si Hawk para i-report na may nahanap na siyang halimaw. Kaso, ang tagal na nilang tumatakbo pero hindi pa rin sila nakakarating sa target. Dahil dito, na-realize ni Allen na sa susunod, dapat ay magbigay siya ng specific na distansya, tulad ng loob lang ng ilang kilometro. Maya-maya pa, may nakita na si Allen na grupo ng mga goblin sa harap. Agad din siyang napansin ng mga goblin na iyon.
Susugod pa lang sana sila kay Allen, nang mag-summon siya ng 5 tiger para protektahan ang sarili niya. At sa mismong sandali na lumapit ang mga goblin, nag-summon pa siya ng 5 tiger sa likuran nila para harangan ang kanilang takasan. Nang mag-utos si Allen na umatake, kalahati agad ng mga goblin ang nalagas. Pero biglang gumanti ng atake ang mga natitirang goblin. Agad na nag-summon si Allen ng isang grasshopper. Sa ilalim ng makapal na pollen na ibinugan ito, lahat ng mga goblin ay bagsak at nakatulog ng mahimbing. Kumuha si Allen ng bato at binato ang mga goblin. Pero mahina ang damage nito, hindi sapat para makapatay. Sa huli, kinailangan pa rin ng tulong ng mga tiger para tapusin sila. Kahit 200 points lang ang experience mula sa isang goblin. Kung iisipin ang bilis ng oras na ginugol, sulit na sulit pa rin ito para kay Allen. Matapos kolektahin ang mga magic stone ng mga goblin, inutusan ni Allen si Hawk na limitahan ng paghahanap sa loob lang ng 3 kilometro. Matapos ang buong araw na pakikipaglaban, nakapatay si Allen ng 5 horned rabbit at 80 goblin sa kabuuan. Tumaas din ng 2 level ang kanyang rank. Kasabay nito, nakuha na rin niya ang tamang timpla ng pampatulog ng grasshopper. May 80% tsansa itong tumalab sa mga goblin, at ang isang summon ay kayang magpa-epekto sa maraming halimaw ng sabay. Sunod naman ay tungkol sa level ng mga magic stone. Ang rank D na magic stone ay hindi pwedeng gamitin para sa rank E na summon. At ganoon din ang kabaligtaran. Dahil minsan ay kailangan niya ng mga low-level summons. Kaya naglista si Allen para hindi niya ito malimutan. Pero noong gusto pa sanang mag-level up ni Allen, mukhang pagod na at wala nang magawa ang mga Hawk. Doon na-realize ni Allen na may mali. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Nagpagawa si Allen sa panday ng 3 bowl ang bakal. At sa loob ng panahong ito, 4 na beses siyang lumabas para mangaso. Ang level niya ay tuloy-tuloy na umakyat hanggang level 12. Kahit na ang ganitong dahan-daang pag-level up at pagpapalakas ng gamit ay parang gasgas na diskarte. Para kay Allen na nagsimula sa Hell Mode, ito ang pinakaligtas na paraan. Pero pagbalik niya sa mansyon, dinala siya ng kitiwala sa harap ni Baron Granville. Kahit na napakahusay ng trabaho ni Allen nitong mga nakaraang araw, nagtataka pa rin ang Baron kung bakit tuwing day off niya ay umaalis siya ng maaga at gabi na kung bumalik. Alam ni Allen na hindi magandang ideya ang maglihim sa amo, kaya inamin niya na lumalabas siya ng bayan para mangaso. Tutal, siya naman ang anak ni Rodan na isang batikang mangangaso ng baboy ramo. Ang pangangaso ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Naniwala naman agad ang Baron sa kanya. Pero curious ang kitiwala kung paano dinidispose ni Allen ang mga nahuhuli niyang horned rabbit. Natigilan sandali si Allen. Pero agad niyang nagets na iniisip nila na horned rabbit lang ang kaya niyang hulihin. Nag-aalala pala ang kitiwala na baka ibenta ni Allen ang karne sa mga butcher. At magdulot ito ng hindi magandang chismis laban sa mansyon ng Baron. Kaya nagdesisyon ang kitiwala na bilhin na lang ang bawat isa sa halaga ng isang pilak na barya. Agad na pumayag si Allen sa alok na ito. Kasi naman, tinatapon lang niya ang mga horned rabbit na nahuhuli niya dati. Ngayong may permiso na siyang mangaso at may extra allowance pa. Bakit naman niya palalampasin ang pagkakataong ito? 6 na araw na naman ang lumipas. Ngayong araw, balak ni Allen na makahuli ng 100 goblin. Pero para kumita ng extra at makakuha ng magic stones, nagdesisyon si Allen na maghanap na rin ng horned rabbit sa daan. Pero biglang bumalik si Hawk na tila nagmamadali. Sinesenyasan niya si Allen na sumunod agad sa kanya. Mabilis na sumunod si Allen papunta sa kailaliman ng kagubatan. Hindi niya inaasahan na makikita ang isang grupo ng mga adventurer na inaatake ng mga goblin. Nang makitang susugod na ulit ang mga goblin sa mga adventurer, agad na ibinato ni Allen ang kanyang bowl ang bakal para pigilan sila. Kahit na mas malakas ang bowl ang bakal kaysa sa bato. Pero para sa mga goblin, ang pinsalang ito ay sapat na para maputulan lang sila ng braso. Sa sandaling ito, napansin ni Allen na sila pala ang grupong Blue Cat na nakatagpo niya sa guild noon. At mukhang malubha ang mga sugat na natamo ni Blue Cat, dahil hindi niya pwedeng ilabas ang kanyang summoner sa harap ng ibang tao. Kailangang umasa ni Allen sa sarili niyang lakas para talunin ang mga goblin. Matapos utusan si One Eye na bantayan ang goblin na naputulan ng braso. Sumugod na si Allen patungo sa mga goblin. Sa ngayon, ang level ni Allen ay level 12 na. At sa ilalim ng epekto ng kanyang mga buff, ang attack power at bilis ni Allen ay lampas na sa 300 points. Sa isang kurap lang, madaling napatay ni Allen ang natitirang 3 goblin. Nang makitang hindi naaabot ang buhay ni Blue Cat hanggang sa makabalik sa bayan, inilabas ni Allen ang life grass na ginawa gamit ang skill ni Doutero. Kahit hindi pa sigurado si Allen sa eksaktong epekto ng daong ito, hula niya ay isa itong uri ng recovery medicine. Habang naglalabas ng berdeng liwanag ang dahon, ang mga sugat ni Blue Cat ay mabilis na gumaling na parang bago. Matapos gamutin din ang mga gallows ni One Eye, nakilala ni Blue Cat na si Allen ang batang nakita niya sa guild noon. Balak sana ni Allen na magpaalam na agad, pero mapilit si Blue Cat na gusto niyang gumanti ng utang na loob kay Allen. Kaya hiniling na lang ni Allen na huwag ipagsabi sa iba ang tungkol sa kanya, at bigyan siya ng 100 piraso ng level 1 magic stones. Agad namang pumayag si Blue Cat nang walang pag-aalinlangan, at humingi siya kay Allen ng 1 linggo para makolekta ang mga magic stone. Matapos maghiwalay ang kanilang landas, inilabas muli ni Allen ang libro ng Diyos para mag-ayos ng kanyang mga tala. Una ay ang epekto ng bulaklak ng Mir-Azza. Nagpapagaling ito base sa porsyento ng maximum health. Habang ang life grass naman ni Doutero ay isang fixed value recovery medicine. Pangalawa, kapag nangangaso ng goblin ng maramihan, ang nakukuhang experience points ay 80% lang kumpara sa solo hunting. Hindi ito hinahati ng pantay-pantay base sa dami ng tao. At ang huli, ang pinakaimportanteng bagay, iyon ay kung bakit binaliwala ni Hako ang kanyang mga utos. Nang makitang naawa si Hako sa abenturerong iyon, kaya kusa itong tumakbo para humingi ng tulong na iligtas ang tao. Biglang may napagtanto si Allen. Iyon ay tila may sariling kamalayan si Hako. Hindi lang siya isang simpleng summon na sumusunod sa utos. Mukhang kailangan niyang kilalain ng muli ang mga summon na nilikha ng Diyos. Pero nang makitang malungkot ang mukha ni Hako, nagkusa pa rin si Allen na humingi ng paumanhin sa kanya. Sinabi niyang wala siyang balak na sisihin ito.
Lumipas ang panahon at dumating na ang taglamig. Isang araw, naimbitahan ng Knight Commander sa mansyon ni Baron Granville para maghapunan. Sa isang subo pa lang, nagulat na siya sa sarap ng pagkain. Nang malaman niyang karne ito ng tusong kuneho na hinuli ni Allen. Namangha ang commander at sinabing tunay ng anak siya ni Rodan. At nabalitaan din niyang nakahuli na ang nayo ni Krena ng 20 baboy ramo ng maaga. Kahit magalang na sumagot si Allen na napakabuti nito. Sa loob-loob niya, alam niyang sa lakas ng kanyang tatay, hindi iyon mahirap na gawain. Bigla namang nagreklamo si Thomas kung bakit wala silang nakain na baboy ramo ngayong taon. Dapat ay alam nilang noong nakaraang taon, sapat ang baboy ramo para may ulam hanggang taglamig. Ang mga salitang ito ay pumukaw sa kuryosidad ni Allen. Doble na ang dami ng nahuhuling baboy ramo. Sa madaling salita, dapat ay mas marami ito at hindi kumonti. Posible kayang lahat ay inialay na sa kabisera. Sa puntong ito, naawa si Allen sa kanila. Bilang mga anak ng Panginoon, mas kaunti pa ang karne na nakakain nila kaysa sa mga alipin. Bigla namang nakiusap si Thomas kay Allen. Umaasang makakahuli siya ng Great Boar sa susunod. Pinagsabihan sana ng ginang si Thomas na huwag pahirapan si Allen. Pero hindi niya akalaing agad na pumayag si Allen. Dahil ang Great Boar at ang higanteng baboy ramo ay parehong C-rank na monster. Tamang-tama ito para subukan ni Allen kung kayanan niyang talunin ang mga ito ng mag-isa. Mabilis na dumating ang araw ng pangangaso. Kakahanda pa lang ni Allen para sa pangangaso. Napaulat na agad si Hako na nahanap na ang Great Boar. Nang magmadali siyang pumunta doon, nakita niyang kampanteng kumakain ng Great Boar ng isang goblin. Agad na nag-summon si Allen ng mga tipaklong para asarin ang kalaban. At sa sandaling malapit ng matapakan ng Great Boar ang mga tipaklong, agad silang binawi ni Allen. Sa ganitong paraan, hindi siya magkakaroon ng anumang lugi. Matapos paulit-ulit na asarin ang Great Boar gamit ang mga tipaklong, mabilis na naakit ni Allen ang kalaban patungo sa patibong na inihanda niya. Gayunpaman, nang bumalik si Allen sa mansyon, akala ng ibang mga katulong ay may monster na nakapasok, hanggang sa makita nilang gumagapang si Allen palabas mula sa ilalim ng Great Boar. Tulala ang lahat sa gulat, hindi nila akalaing totoong nahuli ni Allen ang Great Boar. At sa lahat, si Thomas ang pinakamasaya. Sa wakas, dahil dito, magkakaroon na ng masaganang handaan para sa piging ng bagong taon. Subalit, hindi man lang magawang matuwa ni Allen, dahil ang pinaghirapan niyang pangangaso sa Alba Heron ay nagbigay lamang ng 2,500 na puntos ng karanasan. Kaya naman, nagpasya siyang hindi na uulitin ang ganitong luging transaksyon sa hinaharap. Sa pagkakita sa pambihirang lakas na taglay ni Allen, nahihirapan si Baron Granville na maniwala na wala talagang talento ang bata. Kaya agad niyang inutusan ng Katie Wala na muling magsagawa ng investigasyon. Pagkatapos nito, pinuntahan ng Katie Wala si Allen. Batay sa naging resulta ng ginawa ni Allen, nagpa siya ang Baron na bigyan si Allen ng isang bagong tungkulin bilang eksplosibong mangangaso. At dalawa lamang ang magiging trabaho ng isang eksplosibong mangangaso. Ang manggaso ng mga halimaw para sa karne, at ang tulungan ng mga taong inaatake ng mga halimaw. Nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Allen, agad na naglabas ng isang supot ng pera ang Katie Wala. Sinabi niya na mula ngayon, dodoblehin na ang buwan ng sahod ni Allen at magiging 100 pilak na barya na ito. Dahil malakas at malusog, agad na pumayag si Allen. Kahit alam niyang ang pangangaso sa isang Alba Heron ay higit pa sa 100 pilak na barya ang halaga. Ngunit hanggat masisiguro ang sapat na dami ng mga halimaw na makakain, mabubuhay na siya nang walang alalahanin sa masayang pangangaso ng mga goblin. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataong hindi niya palalampasin. Pero noong naghahanda na si Allen na lumabas para mangaso kinabukasan, agad na humabaw ng Katie Wala at sinabing napakadelikado ng pangangaso. Kaya sa normal na mga araw, kailangan pa rin niyang alagaan si mahal na binibining Cecil. Tungkol naman sa pangangaso, sapat na ang minsan sa isang linggo. Matapos marinig ito, wala nang nagawa si Allen kundi ang sumang-ayon. Sa huli, dahil siya ay isang utusan lamang, hindi siya maaaring humiling ng sobra-sobra. Lumipas ang panahon at dumating na ang bagong taon. Sa araw na ito, sumama si Allen kay Cecil para sunduin ang kanyang kuya. Matapos ang maikling pagpapakilala sa isa't isa, napansin ni Maihei na madaling nabuhat ni Allen ang kanyang mga bagahe. Inisip niya na siguradong napakahusay ni Allen. Mapagkumbabang sumagot si Allen na hindi naman iyon totoo. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kabutihang loob ni mahal na binibining Cecil. Ngunit habang pinagmamasdan ang malapit na ugnayan ni na Cecil at Maihei, hindi mapigilan ni Allen na maalala ang sarili niyang pamilya. Iniisip niya kung maayos lang ba ang kalagayan nila ngayon. Mabilis na lumipas ang gabi at dumating ang susunod na araw. Maagang lumabas si Allen para mangaso. Nang makita na nahuli ni Allen ang hinahangad na dambuhalang USA, tuwang-tuwa ang punong tagapagluto. Pagkatapos ay nalaman niyang kasalukuyang nagsasanay si Maihei kasama ang kapitan. Agad ding nagtungo si Allen sa hardin para makiusyoso, habang pinapanood ang palitan nila ng mga atake. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Allen ang kapitan na humugat ng espada. At ang forma ni Maihei ay mukhang napakahusay din. Maya-maya pa ay pinatigil na ng kapitan ang pagsasanay. Hindi niya akalain na sa loob lamang ng isang taon ay aabot sa ganitong antas ang lakas ni Maihei. Sa sandaling iyon, napansin ni Cecil si Allen na nasa tabi. Nang makita ang kahanga-hangang resulta ng pangangaso ni Allen, gusto ni Maihei na makipag-sparring kay Allen. Siyempre, hindi ito tatanggihan ni Allen dahil iyon ang gusto niya. Nang makita ito, ipinahiram ng kapitan ang kanyang mahiwagang mahabang espada kay Allen. Sa katunayan, mula noong laban niya kay Krena, hindi na muling nakipaglaban si Allen ng harapan sa sinuman. Ngunit mula nang makalabas siya para mangaso ng 2 beses sa isang linggo, ang level ni Allen ay tumaas na mula 13 patungong level 20. Kaya naman kampante siya na hindi siya matatalo. Nang i-anunsyo ng kapitan ang pagsisimula, unang sumugod si Allen patungo kay Maihei. Gayunpaman, sa unang pag-atake pa lang, bahagyang natigilan si Allen. Bago pa siya makabawi, naglunsad na si Maihei ng isang matinding ganti. Wala nang nagawa si Allen kundi ang patuloy na dumpensa. Noong una, binalak ni Allen na gamitin ang kanyang bilis para gumanti. Ngunit hindi niya akalain na gamit lamang ang isang kamay, ay naharangan na ni Maihei ang kanyang atake. Natatakot ang asawa ng kapitan na baka masugatan ni Allen si Maihei. Ngunit pinakalma siya ng kapitan.
At gaya ng sinabi ng kapitan, mabilis na natalo si Allen sa laban. Gayunpaman, kinilala pa rin ni Maihei ang kakayahan ni Allen. Hindi niya akalain na sa murang edad ay magagawa na niya ang ganoon. Kahit nagpapasalamat si Allen sa papuri, sa loob-loob niya ay medyo nasaktan ang kanyang pride. Pagkatapos, nalaman din ni Allen mula sa usapan ng tatlo, ang dahilan kung bakit hindi nakauwi si Maihei noong bakasyon sa tag-init, ay dahil ang kanyang proyekto sa bakasyon ay ang sakupin ng isang piitan. Kung hindi siya magtatagumpay, maaari siyang mapatalsik sa akademya, kahit nahihirapan si Maihei. Dahil dito ay nakatanggap siya ng gabay mula sa Sword Saint na si Delbrock. Nang marinig ito, naintindihan na rin ni Allen ang sitwasyon. Ang mga nasa normal mood ay kailangan lang sakupin ng piitan at mag-abayan ng isang Sword Saint. Ang bilis ng paglaki ay maaaring higit sa 100 beses na mas mabilis kaysa sa kanyang Hell mode. Pagkatapos ay nalaman niya na ang susunod na pagbabalik ni Maihei ay sa tag-init pa ng susunod na taon. Kaya naman naglakas loob ang bida na hilingin na muli silang magtuos pagdating ng panahong iyon. Agad namang pumayag si Maihei nang marinig ito nang walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, ipinagkatiwala rin niya ang kanyang kapatid na babae sa pangangalaga ng bida. Walang nagawa ang bida kundi ang pumayag na lamang. Kahit na nangangahulugan ito na tumaas ang kanyang katayuan sa mga utusan. Ngunit kung magpapatuloy pa ito ng ganito, nararamdaman niya na baka habang buhay na siyang magsisilbi kay mahal na binibining Cecil. Dapat akong makahanap ng paraan para hindi mapahiya ang aking tatay. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na si Maihei sa lungsod ng akademya. Lumipas ang panahon at sumapit na ang unang bahagi ng Abril. Espesyal na bumisita si Visconde Carnehel sa mansyon ni Baron Granville. Siya ang utak sa likod ng pagpapahirap sa bida at sa iba pa na dagdagan ang kanilang pangangaso. Dahil mas mataas ang kanyang ranggo kaysa sa Baron, kaya naman sa simula pa lang ay napakataas na ng kanyang tingin sa sarili. Gayunpaman, upang bawasan ang kayabangan ng kabilang panig, inihain sa kanya ng Baron ang karne ng kuneho na nagkukunwaring karne ng baboy damo. Nang makita siyang kumakain ng may gana, akala ng bida noong una ay iniisip ng Panginoon na, ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat pakitunguhan ng karne ng baboy damo. Ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, nakaramdam siya ng pagtataka. Malinaw na mas maunlad ang teritoryo ni Visconde Carnehel kaysa sa kanila. Posible bang hindi pa siya nakakain ng tunay na karne ng baboy damo? Lumalabas na ang bundok ng puting dragon ang nagsisilbing hangganan. Ang pamilya Carnehel at ang pamilya Granville ay may kanya-kanyang panig. At ang parehong teritoryo ay may napakahalagang mga minahan ng mithril. Kaya lang, sa kasalukuyan ay naninirahan ng puting dragon sa kanilang panig. Dahil dito, walang sino man ang nangangahas na magmina. Ngunit ang puting dragon ay napakapabago-bago. Tuwing dadaan ng 100 taon, nagpapalit ito ng tirahan. Nang marinig ito, hindi na nakapagtataka kung bakit hindi magkasundo ang dalawang pamilya. Sa huli, isa itong napakasalimuot na usapin. Malamang nasa loob ng 100 taon ng kahirapan ng Carnehel. Naging masama rin ang pakikitungo ng pamilya Granville sa kanila. Sa sandaling ito, nagsalita na rin ang Baron sa hapagkainan. Direktang tinanong ang layunin ng kanyang pagbisita. Lumalabas na ang kanyang bunsong anak na babae ay sumailalim din sa pagsusuri. At napakaswerte niya dahil wala siyang nagising na anumang talento. Hindi tulad ng tatlong anak ng Baron, kung saan dalawa sa kanila ay may talento. Nagalit ang Baron sa sinabing ito at agad na sumagot na ang kanyang panganay na anak ay may talento rin. At ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin bilang mga maharlika. Nang marinig ito, natigilan ang bida. Hindi niya maintindihan kung bakit nakapanghihinayang ang pagkakaroon ng talento. Dapat malaman na ang mga magsasaka at karaniwang tao ay magdiriwang dahil sa pagkakaroon ng talento. Posible bang para sa mga maharlika, isa itong napakalaking abala? Lumipas ang panahon hanggang sa sumapit ang ikasyam na kaarawan ng bida. Nagkataon na araw ng pahinga ng bida ngayon. Kaya naman tinanong niya ang mga kasamahan tungkol sa mga katangian ng C-rank na mga halimaw. Dahil sa loob ng buong taon na ito, nakapangaso na siya ng halos 10,000 halimaw. Halos maubos na niya ang mga goblin sa paligid dahil sa kanyang pangangaso. Kaya upang mapataas ang pagiging epektibo, handa na ang bida na magsimulang manggaso ng mga C-rank na halimaw. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng bida, dinala siya sa isang tindahan ng baluti upang bumili ng kagamitan. Agad na nakapili ang kasamahan ng isang kapa na gawa sa sapot ng gagamba na may magandang kalidad. Matapos maayos ang tungkol sa baluti, inisip ng bida na ang susunod na hakbang ay ang mga armas. Ngayon, ang kanyang kasanayan sa pagpapalakas ay umabot na sa level 5. Dahil dito, ang mga halaga ng proteksyon ay tumaas din ng malaki. Sa sandaling ito, dumating si Hak upang iulat na nakahanap na siya ng C-rank na halimaw. Nang magmadali silang pumunta doon upang tingnan, nakita ng bida ang isang halimaw na mahimbing na natutulog. Ikinagulat niya ito dahil ang kanyang mga ipinatawag na nilalang ay hindi kailanman napapagod. Ngunit ang mga ligaw na halimaw ay natutulog pala. Pagkatapos ay nagpatawag ang bida ng maraming tigre upang sugurin ang halimaw. Sa harap ng sunod-sunod na malalakas na atake ng mga tigre, hindi man lang nakagawa ng paraan ng halimaw para lumaban. Sa isang iglap, bumagsak ito ng may matinding hinanakit, at ang bida ay nakakuha ng 1,500 puntos ng karanasan. Kahit na sa wakas ay hindi na kailangan ng bida na umasa sa mga patibong upang makapangaso ng mga C-rank na halimaw. Ngunit kung ihahambing kay Maihei, kung hindi siya magsisikap ng 100 beses higit sa karaniwang salamangkero, sa loob ng parehong panahon, tiyak na maiiwan siya ng malayo ng ibang mga tao. Pagkatapos ay nakahanap muli ang bida ng isa pang C-rank na halimaw. Nang mapansin siya ng halimaw, agad na nagpatawag ang bida ng mga tigre upang sumugod ng sabay-sabay. Ngunit ang depensa ng halimaw na ito ay nakakamangha. Mabilis nitong napatay ang lahat ng mga tigre. Walang magawa ang bida kundi ang baguhin ang kanyang taktika sa pakikipaglaban. Agad na ipinatawag si Heika para gamitin ang pampatulog na pulbos kay Kai. Nakakita ng pagkakataon, nagmadaling sumugod si Allen para tapusin ang kalaban. Pero hindi niya akalain na pagkasaksak niya, parang nangalay ang buong katawan niya. Isipin mo, ang lakas ng atake niya ay umaabot sa 438. Pero hindi pa rin ito mabaon sa katawan ni Kai. Nakikita niyang madyay gising na ang kalaban. Kaya wala nang nagawa si Allen kundi piliting ituloy ang pag-atake. Kasabay ng abiso mula sa libro ng Diyos, nakakuha siya ng 3,000 karanasan. Matagumpay na napatay ni Allen si Kai. Pero dahil sa sobrang tigas ng balat ni Kai, hindi niya makuha ang mahiwagang bato.
Kahit na ang nakuhang karanasan ay doble kaysa sa mga orc, pero ang bagal ng pag-unlad niya, kaya sumasakit ang ulo niya. Gayunpaman, may napansin bigla si Allen. Iyon ay ang kanyang talino na umaabot sa mahigit 800 puntos. Posible kayang makagamit din siya ng mahika. Pagkatapos nito, sumapit ang unang anibersaryo ni Allen bilang isang utusan. Gamit ang gantimpala na ibinigay ni mahal na binibining Cecil. Nagtanong si Allen sa guro ni Cecil kung paano malalaman kung may kakayahan siyang gumamit ng mahika. Pagkarinig nito, agad na naglabas ang guro ng isang bowl ang kristal. Kailangan lang ilagay ang mga kamay sa magkabilang panig ng kristal. Kapag nagliwanag ang kristal, ibig sabihin ay may talento siya sa mahika. Pero kahit anong pilit at pagbuhos ng lakas ni Allen, wala pa ring reaksyon ang bowl ang kristal. At nangangahulugan ito na wala talagang talento sa mahika si Allen. Kinabukasan ng maaga, biglang dumating ang punong utusan para magulat ng emergency. Sinabing ang Berdugong si Glosh ay papalapit na sa bayan. Base sa bilis ng paglusob ng Berdugo, malamang na makakarating siya sa timog na pintuan sa loob ng 2 oras. Subalit ang pangunahing puwersa ng mga kabalyero ay nasa labas para puksain ang mga halimaw. Aabutin pa ng mga 2 araw bago sila makabalik. Wala nang nagawa ang Baron kundi utusan ng Katie wala na abisuhan ang samahan ng mga mambabalase. Humihingi ng tulong para protektahan ang bayan at ilikas ang mga mamamayan. Nagboluntaryo si Allen na gustong tumulong. Pero nag-aalala ang masungit na si Cecil dahil ang kalaban ay ang Berdugong si Glosh. Bilang kanyang utusan, paano ito kikilos ng mag-isa? Hindi niya akalain na kahit utusan lang si Allen, isa rin siyang tapat na mandirigma ng pamilya Granville. Kaya agad na nagmadali si Allen patungo sa timog na pintuan. Pero medyo nag-aalala pa rin siya, dahil ang Berdugong si Glosh ay isang halimaw na may pabuya na aabot sa 200 gintong barya. Halos walang mambabalasak sa lungsod na ito ang kayang tumalo sa kanya. Bukod pa doon, naubos na niya ang lahat ng kanyang mahiwagang lakas para sa karanasan ng kasanayan kaninang umaga. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik. Mabilis na nakarating si Allen sa timog na pintuan. Pero ang nakita niya ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakita niya ang Berdugo na kumakain ng hilaw na karne ng kabayo. At balak pa nitong saktan ang mangkukulam sa loob ng karwahe. Agad na sumugod si Allen ng buong lakas. Naglabas siya ng bolang bakal at tinamaan ang kaliwang mata ng kalaban. Matapos makuha ang atensyon ng Berdugo, nagpa siya si Allen na gawing pain ng sarili para dalhin ang Berdugo sa bundok ng puting dragon. Sa daan, muntik na siyang tamaan ng malakas na suntok ng Berdugo. Pero nang lumingon siya, nagulat siya nang makitang parang nag-enjoy pa ang Berdugo sa nangyayari. Nagpakita rin ng abiso ng sistema na mahilig ang Berdugo sa laban ng palitan ng tira. Mabuti na lang at bumalik na ng buo ang mahiwagang lakas ni Allen sa oras na ito. Kaya agad niyang pinawi ang lahat ng kanyang mga tigre at mandirigma, at pinalitan silang lahat ng mga heika na nagpapabilis at nagpapataas ng depensa. Nang masigurong malayo na siya sa bayan at walang makakakita, nagpatawag si Allen ng mga heika para magpakalat ng pampatulog na pulbos. Nang makitang hindi tumatalab ang pulbos ng 3 heika, agad na nagpatawag muli si Allen ng 3 pa. Pero sa kasamaang palad, wala pa ring epekto. Wala nang nagawa si Allen kundi tumalikod at patuloy na tumakas ng mabilis. Sa huli, gamit ang proteksyon ng kagubatan, swerteng natakasin ni Allen ang Berdugo. Pero sa oras na ito, kinakabahan pa rin si Allen. Hindi niya akalain na ang simpleng epekto ng kanyang mga ipinatawag ay walang talab sa Berdugo. Pero nang maisip niyang malayo na ito sa bayan, nagpa siya si Allen na pansamantalang umatras muna. Lumipas ang 3 araw, dala ang pagod na katawan. Pinilit niyang makabalik sa bayan. Nang muli siyang magising, ang nakita niya ay si Cecil na may luha sa mga mata. Sa harap ng masungit na panunumbat ni Cecil, isang simpleng patawad lang ang isinagot ni Allen. Nang makita ng Katie wala na magaling na si Allen, dinala niya ito para magulat sa Baron. Pagkakita pa lang, humingi na agad ng paumanhin si Allen dahil hindi niya napatay ang Berdugong si Glosh. Nailayo lang niya ito sa paligid ng bundok ng puting dragon. Gayunpaman, sinabihan ni Allen ang Ginoo na huwag nang sisihin ang sarili. Tutal, tungkulin naman talaga ng mga kabalyero ang protektahan ng bayan. Hindi lang pinigilan ni Allen ang halimaw para sa kanila, kundi napanatili pa niya sa pinakamaliit na pinsala ang sakuna. Kaya naman, nagpa siya ang pamilya Granville na magbayad ng 10 gintong barya bilang gantimpala para kay Allen. Tungkol naman sa isa pang supot ng 10 gintong barya, ito ay pasasalamat mula sa pamilyang nasa karwahe na iniligtas ni Allen. Biglang nagningning ang mga mata ni Allen nang marinig ito. Sa ganitong paraan, mabibili na niya ang mahabang espada na gawa sa mithril. At sa tulong ng lakas ng mithril na espada, madaling naputol ni Allen ang binti ni Kai. Ang tanging bahagi na may baluti ay hindi pa rin niya matusok, pero basta't dumaan sa siwang ng baluti, madali na itong mahihiwa. Matapos matagumpay na makuha ang magic stone, nagsimula na naman si Allen ng isang bagong eksperimento. Una, tinawag pabalik ni Allen ang 2 hawk. Pagkatapos ay pinatira ang isa pa sa mas malayong lugar para mag-abang. Sa kanya ibinalik ang isa sa kanila bilang card. Pagkatapos ay inilabas niya ang pinatuyong laman ng prutas na morma at kamote. Sa huli, naglagay siya ng isang prutas na morma sa loob ng supot. Nang handa na ang lahat, pinahulaan ni Allen sa hawk kung ano ang laman ng kanyang supot. Gusto palang subukan ni Allen kung kaya bang mag-sync ng impormasyon ng mga summon beast. Matapos ang ilang round ng simpleng pagsubok, naintindihan na rin ni Allen ang mekanismo ng pag-sync ng impormasyon sa pagitan ng mga summon beast. Ngunit para mas maging sigurado sa resulta, nag-summon uli si Allen ng isang mas matalinong Popo para sa muling pag-verify. Nang makitang umiling si Popo na parang walang alam, nakuha na rin ni Allen ang huling conclusion. Una, totoo ngang nag-update ang impormasyon sa pagitan ng mga summon beast, pero limitado lang ito sa mga muling na-summon o bagong labas na individual. Tungkol naman sa mga na-summon na noon pa, hindi na sila makakapag-sync ng bagong impormasyon. Bukod dito, ang pag-sync ay limitado lang sa parehong uri ng summon beast. At ang pinaka-importante, patuloy na lumalaki at nagbabago ang mga summon beast. Hindi lang sila may sariling kamalayan, kundi kahit mamatay pa sila, mamanahin pa rin nila ang kaalaman at patuloy na mag-update.
Mabilis na lumipas ang panahon at 9 na taong gulang na si Allen. Ito rin ang araw ng pagbabalik ni Maihei mula sa kanyang bakasyon. Pagkakita pa lang nila, agad na nagkaroon ng sparring session si Allen at si Maihei. Ang hindi lang inaasahan ni Allen ay, kahit nakatalo na siya ng mahigit 2,000 C-rank na halimaw sa nakalipas na kalahating taon, at naitaas na ang kanyang level sa level 28, hindi pa rin siya tapat kay Maihei. Sa loob lang ng ilang galaw, napatalsik na ni Maihei ang kanyang sandata. Kahit na mukhang magalang na sumuko si Allen sa labas, sa loob-loob niya ay parang sisubog na siya sa inis. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng pagsasanay ang pinagdaanan ni Maihei. Pero sigurado siyang sa akademya ay malaki ang itataas ng level at skills. Habang nagpupuri ang dalawa sa isa't isa. Nang malaman niyang nakipaglaban na si Allen sa isang butcher na si Glosh, sobrang nagulat si Maihei. Kasi kahit siya ngayon, hindi pa rin kayang talunin ng mag-isa ang isang B-rank na halimaw. Pero binuhusan ni Cecil ng malamig na tubig ang usapan at sinabing hindi bagay si Allen sa pakikipaglaban sa butcher. Tumakas lang daw ito ng kaawa-awa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. At pagbalik ay natulog lang ng buong 2 araw. Eksakto sa sandaling iyon, biglang dumating ang mga kabalyero para magulat ng emergency. Sinasabing nagsimula ng kumilos ang puting dragon. Ayon sa impormasyong ibinigay ng mga mamanlalakbay, dahan-daang lumilipad ang puting dragon patungo sa teritoryo ng Carnahel. Nang marinig ang balitang ito, tuwang-tuwa ang Baron. Dahil ibig sabihin nito, ang kanilang mithril mine na nawala ng 100 taon, ay sa wakas ay maaari na uling minahin, at sa wakas ay makakapagdala na siya ng malaking kayamanan sa kanyang teritoryo. Kaya agad na inutusan ng Baron ang kapitan na imbestigahan ang kinaroroonan ng puting dragon. Pero agad na tinanggihan ng kapitan ang kanyang hiling. Dahil sa bundok ng puting dragon ay naninirahan ang napakaraming high-level na goblin at mga nayo ng orc. Ang investigasyon pa lang ay aabutin na ng ilang buwan. Lalo na kung biglang bumalik ang puting dragon, magiging delikado ito. Nang marinig ito ni Maihei, wala siyang nagawa kundi isantabi ang balak na iyon. Gayunpaman, inaasahan pa rin niya ang mangyayari sa kanyang pag-uwi sa susunod na taon. Pero para kay Allen, ito ay isang napakasamang balita. Dahil kapag nagsimula ng manggaso ang mga kabalyero, para na rin nilang ninakaw ang kanyang mahalagang experience points. Kaya kailangan din niyang maghanda ng maaga. Kinabukasan ng maaga, tumakbo uli si Allen sa kailaliman ng kagubatan para mag-verify. Ngayon, ang kanyang summon at synthesis skills ay umabot na sa level 5. At ang expansion ay nasa level 4 na rin. Bukod dito, nakakuha rin siya ng isang bagong share skill. Sa sandaling ito, puno ng emosyon ang puso ni Allen. Dahil sa pag-level up lang ng summon skill, inabot na siya ng 2 taon. At para sa susunod na level up, kailangan pa niya ng 30 milyong experience points. Kahit na mukhang walang katapusan ang hell mode na ito, pero mukhang enjoy na enjoy pa rin si Allen dito. Pagkatapos, nag-summon si Allen ng isang hawk, at ginamitan ito ng skill na share. Habang nakikita ang sarili sa mga mata ng hawk, agad na naintindihan ni Allen na isa itong kakayahan para makita ang paningin ng iba. Matapos ang ilang simpleng pagsubok, nadiskubre ni Allen na hindi lang paningin at pandinig ang kayang i-share ng skill na ito, kundi kaya ring pakilyusan ang summon base sa iniisip niya. At ang mas matindi pa rito, maging ang mga skill ng summon ay maaari ring i-share ng sabay-sabay. Sa oras na ito, ang hawk ay nasa 50 metro na ang layo kay Allen. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na walang limitasyon sa distansya ang share skill. Parang naglalaro lang ng maraming character ng sabay-sabay. Isa ito sa pinaka-epektibong paraan para sa isang solo player. Kaya para masubukan ang limitasyon ng bilang ng paningin, nag-summon pa si Allen ng 3 hawk. Sa ngayon, kasama ang sarili niya, mayroon na siyang 5 magkakaibang paningin. Pagkatapos, nag-summon pa si Allen ng isang tiger, at naging 6 na ang kanyang mga paningin. Pero noong susubukan pa ni Allen na magdagdag ng isa pang paningin, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo na parang mabibiyak. Kaya naman, agad niyang itinigil ang lahat ng share. Gayunpaman, medyo naguguluhan pa rin si Allen. Ang share at storage ay parehong walang level. Sa madaling salita, dapat ay wala itong limitasyon. Mabilis na nalaman ni Allen kung ano ang problema. Ito ay ang sarili niyang intelligence. Kung ang pag-share sa isang summon ay nangangailangan ng 200 points ng intelligence, sa kasalukuyang 1,111 points niya, talagang hindi sapat para sa pang-anim na summon. Kaya para mapatunayan ang hinalang ito, nag-summon si Allen ng isang harrow na nakakapagpataas ng intelligence. Nang lumampas na sa 1,200 points ang intelligence niya, sa pagkakataong ito, matagumpay na na-share ni Allen ang paningin ng 6 na summon. Matapos matutunan ang tamang paggamit ng share, isang matapang na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Allen. Kaya naman, sabay-sabay niyang ni-summon ang lahat ng rank D na summon. Maliban sa cream potato na mababa ang intelligence, ang iba pang mga summon ay may intelligence na lampas sa 100. Dahil dito, kaya nang kontrolin ni Allen ang lahat ng sabay-sabay gamit ang share skill. Ibig sabihin, kaya na niyang talunin ang mga monster gamit lang ang mga summon niya. Kaya nagmadali si Allen na maghanap ng monster para subukan ang kanyang plano. Agad siyang nakahanap ng isang grupo ng armor ants. Matapos matagumpay na malipol ang lahat ng armor ants, nagulat si Allen na kahit hindi ito one-hit kill. Pero dahil sa perpektong pagtutulungan ng mga summon, ang lakas nila ay hindi pahuhuli sa mga rank C na monster. Dahil ang special skill ng cream potato ay tinatawag na mana fruit, hinala ni Allen na isa itong uri ng pampabalik ng mana. Kaya pinagamit niya ang special skill sa cream potato. At hindi nga siya nagkamali. Ang epekto ng mana fruit ay ang pagbabalik ng 1,000 points ng mana sa isang iglap. Kahit hindi pa nasusubukan ni Allen ang night vision skill ni Harrow. Pero hinala niya na kabaligtaran ito ng eagle eye ni Hawk. Isang kakayahan para makita ang mga kaaway sa gabi. At ibig sabihin nito, kaya na ni Allen na bumuo ng isang remote-controlled na hukbo ng mga summon. Sina Hawk at Harrow ang bahala sa paghahanap sa mga kaaway. Gagamitin naman ang flying ship ng fish para itaas ang evasion rate ng lahat ng summon. At sa huli, sina Bear at Snake ang bahala sa pag-atake at depensa. Sa ganitong paraan, ito ay isang tropa na kayang tumagal ng 30 araw ng tuloy-tuloy.
habang nakashare ang pandaman ng 8 summon. Kaya naman agad na nagdesisyon si Allen, na oras na para masayang manghuli ng mga rank C na monster. Kasabay nito, nagbigay din siya ng isang mahigpit na utos sa lahat, na huwag lalapit sa mga adventurer na tao, at bawal ding umatake o gumanti sa kanila. Lumipas ang oras hanggang sa magtakip silim. Biglang naramdaman ni Allen na dumami ang mga bagay na kaya niyang gawin, kahit na mukhang nagiging halimaw na siya sa lagay na ito. Pero sa totoo lang, hindi naman masama ang pakiramdam na ito. Eksakto sa oras na iyon, may naisip na namang ibang gamit si Allen para sa share skill. Ito ay ang paggamit ng summon para bumalik sa baryo at bisitahin ang kanyang pamilya. Matapos masigurong maayos ang kalagayan ni Krena at ng kanyang kapatid, pumunta si Allen sa bukid para tingnan ang kanyang tatay na nagtatrabaho. Sa huli, bumalik siya sa bahay para makita ang kanyang nanay at kapatid na babae. At palihim pang nag-iwan ng isang gintong barya sa pasimano ng bintana. Mabilis na lumipas ang kalahating taon. Sa loob ng kalahating taon na investigasyon, ang sitwasyon sa minahan ay eksakto sa kinatatakutan nila, dahil mahigit 100 taon na itong walang pumapasok o lumalabas. Ngayon, ang lugar na iyon ay naging pugad na ng mga halimaw. Hindi lang sa 4 na minahan na ito naglipa na ang napakaraming halimaw. Maging ang nayon kung saan nakalagay ang mga cave ng Mithril, ay sinakop na rin ng mga goblin at mga kasama nito. Kahit na gusto lang nating pabalaykan sa operasyon ang pinakamalapit na minahan, tila aabutin pa ito ng 3 taon. Ang balitang ito ay mahirap tanggapin para sa Baron. Kaya naman nakiusap siya sa kapitan na pabilisin ang paglilinis sa lugar. Nang marinig ito ni Allen, nakaramdam din siya ng pagtataka. Kahit na gustong buhayin ang ekonomiya, hindi naman siguro kailangang magmadali ng ganyan, di ba? Bukod pa rito, nakatanggap din ng kapitan ng impormasyon tungkol kay Viscount Carnahel. Sinasabing ang sapilitan niyang pagmimina ay nagpagalit sa puting dragon. Dahil dito, maraming manggagawa ang agad na naging abo sa isang iglap. Hindi mapigil ang mag-alala ng Baron matapos itong marinig. Natatakot siya na kapag napatunayang hindi na makakapagmina si Viscount Carnahel, ay ibabelang nito ang galit sa kanila. Sa sandaling ito, nagpakita ang aklat ng Diyos na nakakuha si Allen ng 1,500 na karanasan. Lumalabas na sa nakalipas na kalahating taon, nakapaghanda na ng gusto si Allen. At nagpa siya rin siyang umalis dito pagtapak niya ng 12 taong gulang, upang maging isang ganap na Mau-HIMGA. Pagkatapos, mag-isang pumunta si Allen sa nayon na sinakop ng mga goblin. Sa harap ng walang katapusang pagdagsa ng mga goblin, mabilis na nagpatawag si Allen ng maraming summon na oso. Kahit napabayaan lang ang ganitong pugad ng halimaw na nakabuo na ng komunidad, patuloy lang nadadami ang bilang nila. At kailangan lang bumalik ni Allen ng regular para mangaso. Ang lugar na ito ay parang isang bukid na nagbibigay ng walang sawang karanasan. Ngunit itinuturing ng mga goblin na ito ang mga tao bilang pagkain. Kaya naman hindi ito maaaring pabayaan lang ni Allen. Ngayong araw, anuman ang mangyari, kailangang malipo silang lahat. Habang sinasabi iyon, muli siyang nagpatawag ng mas maraming summon para sa suporta. Nang makitang hindi nila kaya si Allen, nagtangka ng tumakas ang mga goblin. Ngunit hindi nila akalain na nauna nang nagpatawag si Allen ng mga summon para harangan ang labasan. Habang patuloy na nagpapahiwatig ang aklat ng Diyos ng nakukuhang karanasan, alam na alam ni Allen na nasa kanya na ang panalo. Sa sandaling ito, nagpakita na rin sa wakas ang hari ng mga goblin. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga summon ni Allen ay may lakas na nakatalo na sa libo-libong C-rank na halimaw. Kaya naman ang isang hamak na hari ng goblin ay hindi magiging katapat niya. Habang ang hari ng goblin ay naging karanasan na rin ni Allen. Sa nayong ito, kabuang 233 na goblin ang napatay ni Allen. At nakakuha siya ng kabuang 48,800 na puntos ng karanasan. Susunod, kailangan na lang wasakin ang mga kuta ng mga goblin na ito ng sunod-sunod. Pagkatapos ay dahan-daang isunod ang mga nayon na pinamumunuan ng mga orc. Mabilis na dumating ang araw ng pagbabalik ni Ginoong Maihei. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bumalik para magbakasyon, kundi opisyal na siyang nakapagtapos sa akademya. Pagkarating sa bahay, agad na hinamon ni Ginoong Maihei si Allen sa isang tunggalian. At hiniling din niya kay Allen na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagparamdam kinamahal na binibining Cecil at Thomas na may kakaiba. At sa oras na ito, handa na rin si Allen. Ngayon, ang kanyang antas ay umabot na sa level 34. At ang kanyang lineup na binubuo ng 30 slime at 20 oso. Ang kanyang pinakamalakas na porma sayon sa ngayon, sa hudyat ng kapitan. Unang umatake si Allen. Bagamat ang kanyang bilis ay doble kaysa noong nakaraang taon, ang ataking ito ay mahusay pa rin na harang ni Ginoong Maihei, matapos ang ilang sunod-sunod na palitan ng tira. Kahit na mas mabilis si Allen kaysa kay Ginoong Maihei, unti-unti siyang nalamangan dahil sa kawalan ng kasanayan sa espada. Agad na nakakita ng pagkakataon si Ginoong Maihei at napatansik ang sandata ni Allen. Sa ganoong paraan, muling natalo si Allen kay Ginoong Maihei. Ngunit ang ipinagtaka ni Allen ay, hindi nagtakda si Ginoong Maihei ng susunod na laban gaya ng dati. Sa halip, binaliwala niya si Allen at naglakad patungo sa Baron. Kahit na naniniwala si mahal na binibining Cecil na talagang lumakas si Allen, malayo pa rin ang agwat niya kumpara sa kanyang kuya. Biglang sinabi ni Ginoong Maihei nang may mabigat na loob kina mahal na binibining Cecil at Thomas. Naaalis na siya bukas para tuparin ang kanyang tungkulin bilang maharlika. Gayunpaman, pinakalma niya ang dalawa na huwag masyadong mag-alala. Kahit na hindi niya pwedeng sabihin ang detalye ng tungkuling iyon, makakabalik din siya pagkalipas ng 3 taon. Dati ay balak pa ni mahal na binibining Cecil na pakiusapan ang kanyang ama. Ngunit nang makita ang mukha ng kanyang mga magulang na puno ng kawalang pag-asa, naintindihan niya na wala na talagang paraan para mabago ito. Nang makita ito ni Allen, naging malinaw na rin sa kanya kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng Baron nang marinig ang tungkol sa tungkulin ng maharlika. Tila ang tinatawag na tungkulin ng maharlika ay hindi magandang bagay. Kinabukasan ng umaga, ang buong pamilya ay naghatid kay Ginoong Maihei ng may mabigat na kalooban. Gayunpaman, bago sumakay sa karwahe, biglang niyakap ni Ginoong Maihei si Allen, at umasa siya na mapoprotektahan ni Allen ng mabuti si mahal na binibining Cecil para sa kanya. Pagkatapos ng huling pamamaalam sa kanyang pamilya, opisyal nang umalis si Maihei para tuparin ang tungkulin ng pamilyang Granville.
Lumipas ang 2 buwan sa isang kurap ng mata. Hindi lang nilinis ni Allen ang lahat ng kuta ng mga goblin, kundi maayos din siyang naka-level up hanggang level 35. Kaya naman, oras na para simulan ang pangangaso sa nayo ng mga Alba Heron. At ang taktika ni Allen ay napakasimple pero brutal. Si Bear ang bahala sa pagpatay sa mga Alba Heron, habang si Ray naman ang nagbibigay kay Bear ng dagdag na evasion rate. Si Bron naman ang nakatalagang magbantay sa kaligtasan mismo ni Allen. Ngunit ang taktikang ito ay may isang malinaw na kahinaan. Iyon ay hindi makita ni Allen ang health points ng kanyang mga summon. Ang alam lang niya ay kayang lumaban ng mga summon na ito nang walang pagkapagod. Pero kapag sumobra ang pinsala, matatalo pa rin sila. Mabilis na nakapasok si Allen sa loob ng nayon, habang nakatingin sa kawan ng mga Alba Heron sa kanyang harapan. Patuloy na nagsuman si Allen ng mga bear para umatake, habang patuloy na tumataas ang kanyang experience points. Kahit alam ni Allen na umaayon ang lahat sa kanyang plano. Mas matagal pa rin ang nakansumong oras kaysa sa kanyang inaasahan. Biglang may boomerit na fireball sa kanya. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Allen at naharang ito ni Bron. May 3 Alba Heron pala sa malayo na marunong gumamit ng mahika, sa harap ng muling pagpapakawala ng fireball ng mga Alba Heron. Kahit may Bron na tumutulong sa pagharang, ang rear guard na walang tulong ni Bron ay agad na napatumba. Kakalabas pa lang ni Allen ng 2 pang bowl ang bakal. Ngunit ang 2 Alba Heron Mage ay biglang naglaho. Nagtatago pala sila sa lugar na hindi abot ng atake ni Allen para gumanti. Habang tumitindi ang labanan, nagulat din si Allen sa malaimpyernong tanawin sa kanyang harapan. Malinaw na kailangan na niyang lumaban sa isang mahabang bakbakan. Buti na lang at kaya pa ni Allen na magsuma ng mahigit 20,000 bear. At nakapag-imbak din siya ng 100 magic fruit. Ngunit habang unti-unting nababawi ni Allen ang kontrol sa laban, biglang lumitaw ang hari ng mga Alba Heron. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, madali niyang napatay ang 2 bear. Walang magawa si Allen kundi patuloy na magsuman ng mga bear sa labanan. Pero mabilis na nahirapan si Allen, dahil ang bilis ng kanyang pagsuman ay hindi makahabol sa bilis ng pagpaslang ng hari ng mga Alba Heron. Sa isang saglit ng pagkagulat, napatay din si Bron ng mga Alba Heron Mage. Nang muling magpakawala ng fireball ang mga Alba Heron, napilitan si Allen na gamitin ang bear para protektahan ang sarili. At ang lakas ng pagsabog ay nagpatalsik kay Allen sa malayo, matapos piliting gamitin ang damo ng buhay para mag-heal. Hindi na alam ni Allen kung paano lalabanan ang mahika. Habang kasabay na hinaharap ang lakas ng hari ng mga Alba Heron, eksaktong noong balak na niyang umatras pansamantala, bigla niyang narinig ang boses ng kapitan. Sa sandaling iyon, tuluyang natulala si Allen. Naaalala niyang kahit gaano kagilas ang mga kabalyero, bukas pa dapat sila darating. Nakita pala ng kapitan ang usok mula sa malayo, kaya naman nagmadali siyang pumunta rito para tignan ang sitwasyon. Nang nakita ng kapitan ang kanyang mga summon, agad na binawi ni Allen ang lahat ng ito. Ngunit ang hindi inaasahan ni Allen, hindi lang binaliwala ng kapitan ang mga summon, kundi sinabi pa niyang siya na ang bahala sa hari ng mga Alba Heron. Ang mga natitirang mahihina naman ay ipinaubaya sa bise-kapitan. Kahit medyo nagulat si Allen na dumating din ang bise-kapitan. Pagkakataon na rin ito para maobserbahan niya ng malapitan ang laban ng dalawa. Biglang sumugod ang hari ng mga Alba Heron sa kapitan. Pero bahagya lang itong sinalag ng kapitan. At napaatras pa ang hari ng mga Alba Heron ng 2 hakbang. Dahil sa napakalakas na aura na ito, tinawag ang kapitan na demonyo ng pakikipaglaban, na kinatatakutan ng mga kalaban. Habang pinapanood ang kapitan na gamit ang isang kamay lang ay napigilan ang hari ng mga Alba Heron. Nganga na lang si Allen sa gulat, dahil sa totoo lang, napakalaki ng agwat ng kanilang mga pangangatawan. Sa sandaling ito, kumilos na rin ang bise-kapitan. Matapos makumpirma na ang mga Alba Heron Mage lang ang medyo mahirap harapin. Diretsong tumalon ang bise-kapitan sa gitna ng kawan ng mga Alba Heron, at agad na ginamit ang kanyang X-skill. Sa isang tira lang, direkta niyang tinuhag ang Alba Heron Mage na nagtatago sa mataas na lugar. Sa harap ng fireball na pinakawalan ng isa pang Alba Heron Mage, kalmadong hinati ito ng bise-kapitan sa 2. Ang malaimposibleng eksenang ito ay talagang nagpalito kay Allen. Hindi niya maintindihan kung bakit sa sobrang lakas nito, ay natalo pa rin siya kay Krena noon. Sa kabilang dako, ang laban ng kapitan at ng hari ng mga Alba Heron ay malapit na ring matapos. Nakita ang kapitan na iwinasiwas pababa ang kanyang espada. Ang hari ng mga mangangaso ay agad na nahati sa 2, at ang eksenang ito ay muling nagpatulala sa ating bida. Hindi niya akalain na ang kapitan ay hindi lang basta nagbabagsak ng isang B-rank na halimaw sa isang tira, kundi ginawa niya ito nang hindi man lang gumagamit ng anumang kasanayan. Pagkatapos, pagbalik nila sa kampo, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang kapitan. Diretsahan niyang tinanong ang bida kung siya ba ang Sumire sa nayon ng mga goblin. Lumalabas na mula nang maging utusan ng bida sa pamilya ng Baron. Madalas nang makatagpo ang kanilang pangkat ng mga kabalyero ng mga bangkay ng halimaw sa labas ng bayan. At ang mga magic stone sa loob ng mga bangkay ay laging nawawala ng walang eksepsyon. Bukod pa rito, nagawa rin niyang manggaso ng mag-isa ng mga pambihirang halimaw. At nakikipagsabayan pa sa pakikipaglaban kay Ginoong Mayhe. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapatunay na ang bida ay hindi isang taong walang talento. Siguro ang halimaw na kasama ng bida sa pakikipaglaban kanina ay bahagi ng kanyang kakayahan. Nabanggit din pala, na matagal na palang alam ng mahal na Baron ang tungkol sa bagay na ito. Kaya naman espesyal niyang itinalaga ang bida bilang isang eksklusibong mangangaso. Nang marinig ito, biglang natauhan si Allen. Kaya naman pala binigyan siya ng Baron ng ganoon kalaking kalayaan kahit bata pa siya. Pagkatapos, habang kinukuskus ang likod ng kapitan, sinabi ng kapitan sa bida na kung mapapanatili nila ang sikreto, hindi na nila kailangang iulat ang bagay na ito sa Baron. Ngunit bilang kapalit, kailangang ipaalam ng bida sa kanila ang pag-unlad ng pagbuksa sa nayon ng mga halimaw. Tutal, iisa naman ang kanilang layunin. Naintindihan ito ng mabuti ng bida. Hindi na niya pwedeng paglaruan ang mga kabalyero para lang makakuha ng karanasan. Kaya naman pumayag siya sa hiling ng kapitan. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng bida ay ang nakakatakot na peklat sa likod ng kapitan. Mayroon pa palang mga lumang sugat na hindi kayang pagalingin kahit ng pag-level up. Lumipas ang 2 linggo. Nakahanap na ang bida ng paraan kung paano sasalakayin ang nayon ng mga orc. Iyon ay ang pagpapasalakay sa 40 bear mula sa 4 na direksyon ng sabay-sabay. Kapag nabawasan na ang bilang ng mga orc at nagulo na ang kanilang porma sayon,
Agad na uunahing paslangin ang mga orc mage. Sa madaling salita, basta't hindi siya masasalakay sa kanyang base. Ang paggamit ng dami ng tauhan para sakupin ang nayon ng mga orc, ay usapin na lamang ng oras. Lumipas muli ang 2 buwan. Isang araw, isang sugo mula sa maharlikang pamilya ang dumating sa lupain ni Baron Granville. At mayroon lamang silang isang pakay, ang ibigay ang kalaarawan ni Maihei sa Baron. Nakasaad doon na matagumpay na nagampanan ni Maihei ang kanyang tungkulin bilang maharlika, at marangal na nasawi sa gitna ng labanan. Nang marinig ito, ang lahat ay nabigla. Galit na kinwestiyon ng Baron kung bakit hindi ito ang napagkasunduan. Dahil ba sa mababang uri silang maharlika, kaya sinadya nilang ilagay si Maihei sa pinakamapanganib na lugar. Gayunpaman, ginamit lamang ng sugo ang pangalan ng maharlikang pamilya, at sinabihan ng Baron na huwag nang gumawa ng gulo. Pagkatapos magsalita, agad siyang tumayo at umalis. Sa sandaling ito, naalala rin ng bida ang tagpo noong araw na iyon. Kaya naman pala sinabi ni Maihei ang mga salitang iyon, dahil matagal na niyang alam ang kanyang magiging katapusan. Pinaalis muna ng Baron ang lahat ng tao, at tanging si Cecil lamang ang naiwan. Hindi nagtagal, narinig ang malakas na pag-iyak ni Cecil mula sa loob ng silid. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mamatay ng kanyang kapatid para sa walang kwentang tungkulin. Hinayaan lang ang sariling anak na pumunta sa kamatayan ng walang saysay. Bago pa man makapagpaliwanag ang Baron, umiiyak na tumakbo si Cecil palabas ng silid. Ang eksenang ito ay nagdulot ng labis na pagtataka sa bida. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit kailangang sumunod ng mga maharlika sa ganoong patakaran? Kinaumagahan, pagkarating pa lang ng bida sa hapagkainan para mag-almusal, kumalat na ang balitang nawawala si Cecil. Matagal na naghanap ang lahat pero hindi nila makita ang anino ni Cecil. Hinuha ng bida na malamang ay nakaalis na si Cecil sa mansyon. Kaya humingi siya ng pahintulot sa Baron para hanapin ito. Samantala, sa kabilang dako, pagkatapos tumakbo ng buong araw, pagod na si Cecil. Kaya naupo siya sa tabi ng daan at inalala ang kanyang yumaong kuya. At ang bawat galaw niya ay lihim na binabantayan ni Allen. Agad na nakarating ang bida sa tabi ni Cecil. Ngunit hindi siya naparito para piliting pabalaykan si Cecil, kundi para gampanan ang kanyang tungkulin bilang utusan na bantayan siya. Dahil maagang umalis si Cecil at hindi pa nag-aalmusal, inilabas ng bida mula sa kanyang libro ng Diyos ang natitira niyang pagkain. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Cecil ang mapaluha. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kuya niyang napakalakas ay nasawi. Kaya tiyak na matutulad din siya sa sinapit ng kanyang kuya. Nang marinig ito, tinanong siya ng bida kung gusto niya. Aalis sa lungsod na ito kasama siya. Kalilimutan ng lahat tungkol sa pamilya. Pagkatapos ay bibisita sa iba't ibang bansa para makita ang iba't ibang lungsod. Maghihintay lang hanggang sa mag-12 taong gulang na siya sa susunod na taon. Maaari na silang magparehistro bilang mga adventurer. Tungkol naman sa pagiging estudyante, hindi na mahalaga kung pupunta pa o hindi. Tutal, ang bawat tao ay may karapatang piliin ang buhay na gusto nila. Naalala ang mga sinabi noon ng kanyang kuya. Hindi siya narito para sa pamilya o sa mga tao. Gusto lang niyang manatili rito para sa sarili niya. Nakapagdesisyon na rin si Cecil sa kanyang puso. Kaya naman, nagpabuhat siya sa likod ni Allen para makauwi. Pagkarating sa bahay, niyakap ng mahigpit ni Baron Granville si Cecil sa sobrang tuwa, at sinabing hindi na niya kailangang mag-alala pa, dahil ang kanilang pamilya ay magsisimula ng magmina ng mithril. Sa oras na iyon, ibibigay lang nila ang karapatan sa pagmimina sa pamilya ng hari. Makikipagnegosasyon siya sa hari, para mapawalang bisa ang mga tungkuling aristokrata ni Cecil. Subalit, tinanggihan ni Cecil ang mabuting alok ng kanyang ama, dahil buo na ang kanyang loob. Natuparin ang kanyang sariling tungkulin bilang isang maharlika. Tutal, ginawa rin naman ito ng kanyang kuya, kaya hindi rin siya dapat tumakas. Lumipas ang kalahating taon mula nang pumanaw si Maihei. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng pamilya Granville, at sunod-sunod na ring nalipol ng mga kabalyero ang lahat ng nayon ng mga orc. Siyempre, halos lahat ng ito ay palihim na ginawa ni Allen. Nang araw na iyon, nagulat ang kapitan sa Baron. Sa wakas, may mga tao nang lumilipat sa nayon para sa pagmimina ng mithril. Inaasahang pagkatapos ng taginit ay makakapagsimula na ang pagmimina, pero nag-aalala pa rin ang Baron kay Viscount Carnahel. Dahil ang lokong iyon ay tila masyadong tahimik, nakakapagtaka. Maaga kinabukasan, mag-isang umakyat si Allen sa bundok ng Puting Dragon. Ngunit bago siya umalis, nakiusap si Cecil na isama siya sa Pangangaso. Pero walang duda, ang kahilingang ito ay mariing tinanggihan ng Baron. Bagamat ang long-range attack ng isang mage ay napakaakit-akit para kay Allen. Pero alam din ni Allen na hindi makakaakyat si Cecil sa ganitong uri ng bundok. Mabilis na nahanap ni Allen ang pugad ng mga langgam na nakakahadlang sa pagmimina. Sinasabing may mahigit 1,000 hukbo ng mga langgam ang naninirahan sa loob, at isang B-rank na queen ant na patuloy na nanggugulo. Dahil limitado ang impormasyong hawak niya, hindi rin masilip mula sa impapawid ang kabuuan ng loob ng pugad. Pero ang mabuti ay iisa lang ang pasukan at labasan ng buong pugad. Kahit na ang laki nito ay sapat lang para sa isang langgam. Ito ay isang perpektong lugar para sa pag-block at pag-ubos sa kanila. Kaya nagpa siya si Allen na bawasan muna ang bilang ng mga langgam bago sumalakay. Habang nagsasalita, ipinatawag niya sina Berserker at ang iba pa. Nang makitang patuloy na lumalabas ang mga langgam mula sa pugad, patuloy din ang pagpapatawag ni Allen ng mga summon. Nagsimula ang isang mabilis at epektibong paglilinis ng mga monster. Gayunpaman, isang buwan na ang lumipas. Wala pa ring senyales na nababawasan ang bilang ng mga langgam. Dapat malaman na pumupunta rito si Allen ng 2 beses sa isang linggo. Nakakapatay siya ng mahigit 200 sa isang araw. Sa kabuuan, mahigit 2,000 langgam na ang napatay niya. Pero kahit ganoon pa man, wala pa ring senyales na humihina ang pugad. At ang nakakapagtaka, ang mga bangkay ng langgam pagkatapos matalo, ay nawawala na kinabukasan. Posible kayang
niyang kinakain ng queen ang mga bangkay, at pagkatapos ay nangingitlog muli ng mga bago, habang mabilis na tumataas ang experience points. Naramdaman ni Allen ang isang kalituhan na hindi pa niya naranasan kailanman. Tutal, gumugol na siya ng napakahabang panahon. Hindi lang siya makapasok sa pugad. Kahit ang mga magic stone ay hindi niya makuha. Lumipas pa ang isang buwan ng ganoon lang. Nakapatay na si Allen ng mahigit 5,000 langgam sa kabuuan. At noong malapit na siyang sumuko, sa wakas, wala nang lumalabas na bagong langgam mula sa pugad. Ibig sabihin nito, nagtagumpay ang tiyaga ni Allen. Ngayon na ang oras para talunin ang Queen Ant. Kaya agad na ipinatawag ni Allen si Halo, para pumasok sa pugad at mag-scout sa daan. Sa tulong ng shared vision, natuklasan ni Allen na ang loob ng pugad ay parang isang napakalaki at masalimuot na maze. Bagamat habang nag-i-explore, nasukol si Halo ng mga paitaas na atake ng mga langgam. Pero dahil kayang magsama ng bida ng walang hanggan, kaya naman bale wala lang ang mga pinsalang ito. Agad na nahanap ng isa sa mga Halo, ang kinaroroonan ng tagapisa ng mga itlog. Kaya matapos itong markahan ng maigi, pinalawak pa ng bida ang sakop ng kanyang paghahanap. Mabilis na lumipas ang oras at gamabi na. Balak sana ng bida na umuwi na muna pagkatapos nito. Pero saktong nahanap ni Halo ang reyna ng mga langgam. Kaya agad na isinama ng bida ang kanyang hukbo ng mga summon. At humarap sa reyna ng mga langgam. Kahit na ang laki ng reyna ng mga langgam, ay mahigit 3 beses na mas mahaba kaysa sa mga karaniwang langgam. Sinunod pa rin ng bida ang pangunahing diskarte sa boss fight. Iyon ay ang ubusin muna ang mga hamak na kampan ng mga langgam. Maya-maya pa ay ang reyna na lang ang natira sa labanan. Ang hindi lang inaasahan ng bida ay, hindi rin biro ang lakas sa pakikipaglaban ng reyna. Gayunpaman, ang bilis ng pagsama ng bida, ay mas mabilis pa rin kaysa sa bilis ng pagpatay ng kalaban. Kaya pinag-utos niya sa mga bear na sabay-sabay nakagatin ang tiyan ng reyna. Nang tuluyang bumagsak ang reyna ng mga langgam, matagumpay na nakakuha ang bida ng 45,000 puntos ng karanasan. Pero may kaunting pagtataka pa rin ang bida. Hindi niya akalain na 20 summon lang ang kinailangan para mapatomba ang reyna ng mga langgam. Isipin mo, noong tinalo niya ang Orc King, gumamit siya ng mahigit 200 summon. Posible kayang hamina ang reyna dahil nanganak siya ng libo-libong langgam. Kaya ba siya naging madaling talunin? Dahil madilim na ang langit, wala nang nagawa ang bida kundi ang magpalipas ng gabi rito. Mukhang pagbalik niya sa pagkakataong ito, siguradong makakatikim na naman siya ng matinding sermon. Pero naisip pa rin ng bida na dapat siyang maghanda ng ilang katibayan ng kanyang pagbuksa sa mga halimaw. At sa kanyang paglingon, laking gulat niya nang makakita siya ng mithril. Kinabukasan pagbalik sa mansyon, dala rin ng bida ang baluti ng reyna ng mga langgam. Kaya lang, nagtaka ang bida sa malamig na reaksyon ng lahat. Iyon pala ay dahil hindi pa sila nakakakita ng reyna ng mga langgam. Kaya hindi nila masiguro kung ang makulay na baluting ito ay talaga bang galing sa reyna. Lalo na't sa loob ng pugad ng mga langgam, mayroong libo-libong hukbo ng mga langgam doon. Talagang hirap silang maniwala sa bida, na mag-isa lang niyang natapos ang misyong ito. Nang makitang walang naniniwala sa kanya, inilabas na lang ng bida ang nakuha niya sa loob ng pugad. Ang natagpuan niyang mithril, dito na tuluyang napaniwala at humanga ang lahat, kaya agad nilang pinapasok ang bida sa loob para magpaliwanag ng detalyado. Matapos suriin ang iginuhit na ruta sa kabundukan ng bida, at ang mapa ng pugad, kinumpirma ni Baron Granville na nakatuklas ang bida ng ikalimang ugat ng mina. Dahil dito, nagpasya siyang huwag ng parusahan ng bida sa pag-alis ng walang palem. At bilang gantimpala sa pagtuklas ng minahan ng mithril, binigyan ng Baron ang bida ng 30% ng karapatan sa pagmimina. Lumipas ang panahon at sumapit ang Oktubre. Sa wakas ay 12 taong gulang na rin ang bida. At pagkaraan ng 100 taon, nagsimula na uli ang pagmimina ng mithril sa lupain ng Granville. Kaya lang, ang minahan na natuklasan ng bida, ay sa susunod na taon pa magsisimulang mag-operate. Sa ngayon, hindi na problema ang mga halimaw sa lupain. At dahil sa kita mula sa karapatan sa pagmimina, hindi na kailangang mamroblema ng bida pagdating sa pera. Pero parang may mali sa pakiramdam niya rito. Dahil ang inaasahan niya ay isang mapanghamon at komplikadong buhay laro. Pero ang buhay niya ngayon ay parang masyadong payapa at chill lang. Sa sandaling ito, may dalang masamang balita ang Katie wala para sa bida. Iyon ay ang muling pagdating ng sugo mula sa pamilya ng hari. Habang nakatingin sa kasama nitong si Viscount Cornahel, alam na agad ng bida na hindi maganda ang pakay ng mga ito. At hindi nga siya nagkamali, nagdala sila ng isang mungkahi na tinatawag nilang parehong panalo. Dahil ang dalawang pamilya ay laging apektado ng puting dragon, na nagre-resulta sa paulit-ulit na pag-unlad at pagbagsak ng ekonomiya. Kaya para masolusyonan ito ng pamilya ng hari, hiniling nila na ang dalawang pamilya ang magkasamang mamahala sa bundok ng puting dragon. At syempre, ang kikitain ay paghahatian din ng dalawang pamilya. Sa ganitong paraan ay tuluyan ng magagawa ito. Tuldok na ito para sa malungkot na kasaysayang ito. Gayunpaman, sinabi ng Baron na hindi muna siya makakapirma sa ngayon. Masyado kasing biglaan ang lahat, kaya kailangan muna niyang pumunta sa kabisera para kumpirmahin ito sa pamilya ng hari. Nang marinig ito, agad na nainis ang sugo. Isang hamak na Baron lang, naglakas loob pang pagdudahan ang mga sinasabi niya. Pagkatapos yun, sa sobrang galit ng Baron ay napahampas siya sa mesa. Matapos ang 100 taon ng pagtitiis sa hirap, ngayong nakamit na sa wakas ang kasaganaan, mapipilitan pa silang makipaghati sa iba. Alam naman nating lahat na hindi siya papayag doon. Nang malaman na pagkalipas pa ng 2 araw, bago makabalik ang kapitan mula sa bundok ng puting dragon, nagdesisyon agad ang Baron. Hihintayin niya itong makabalik bago sila sabay na magtungo sa kabisera. Pagkatapos yun, naging mabigat din ang loob ni Allen. Sa ganitong sitwasyon, wala siyang mukhang may haharap para magbitiw sa trabaho. Pero sa sandaling iyon, biglang may narinig na tili mula sa itaas. Nang magmadaling pumunta si Allen para tignan, nakita niyang may mga taong pilit na pumasok, at balak kidnapin si mahal na binibining Cecil. Mabilis na inilabas ni Allen ang kanyang sandata para iligtas siya. Gayunpaman, matapos ang maikling bakbakan, napansin ni Allen na napakalakas ng mga kidnapper. Kaya naman agad niyang pinalitan ang kanyang kombinasyon ng mga card. At nang muling magtuos, napansin naman ng kidnapper na tila biglang lumakas si Allen. Pero ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ng kasamahan nito. Agad itong naghagis ng poison gas bomb para patulugin si Allen. Nang muling imulat ni Allen ang kanyang mga mata, nalaman niyang nadukat na sila ni Cecil. Kahit na nakagapos siya ng mahigpit.
Hindi naman natakpan ang mga mata ng Trio Hoiso kaya nakakakilos pa rin siya. Kaya naman nagsummon si Allen ng 2 ibon para makita ang paligid. Ang bumungad sa kanyang paningin ay ang 3 kidnapper kanina, sa itsura ng paligid. Tila nasa loob sila ng isang bodega sa kung saan. Biglang pumasok ang isang lalaking may puting buhok, nang makitang may kasama pang isa si Cecil. Agad na sinuntok ng lalaking may puting buhok ang kanyang tauhan. Dahil sa sobrang pagkadismaya niya, nagdesisyon ang 3 nang hindi nagtatanong sa kanya. Bago umalis, sinabihan niya ang 3 na kung magiging sagabal si Allen ay patayin na lang ito. Pagkatapos, nalaman ni Allen mula sa usapan ng 3, na ang lalaking may puting buhok ay galing din sa tinatawag nilang CNTRUNG. Pero hindi niya natapos ang 3 taon na obligasyon sa serbisyo. Sa halip, matapos ang 1 taon sa labanan ay pinili niyang tumakas. Tungkol naman sa layunin niya sa pagsali sa grupong ito. Ito ay para kalabanin ang kapitan na si Zenov. At tungkol kay Zenov, naalala ng 3 kidnapper na si Zenov ay dating nasa kuta, at nanatili doon ng buong 10 taon. Kaya lang, kalaunan ay naubos ang buong pangkat niya, at siya na lang ang tanging natira. Nabuhay siya ng walang kahihiyan, kahit na naguluhan si Allen sa mga narinig niya. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng pagkakataong makatakas. Dahil 3 bolang bakal at isang maikling espada na lang ang natitira sa kanyang storage. Alam ni Allen na wala na ang kanyang swerte. Hindi niya kayang lumaban habang pinoprotektahan si Cecil, kaya kailangan muna niyang kumpirmahin ang ruta ng pagtakas. Pero ang hindi inaasahan ni Allen ay kasalukuyan pala silang nasa loob ng isang barkong mahiwaga, at mayroon pa itong sariling restaurant sa loob. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig si Allen ng isang nakakairitang tawa. Walang duda, iyon ay ang Tituwa Carnahel at ang sugo ng pamilya ng hari. Base sa kanilang pinag-uusapan, sila ang utak sa likod ng pagdukot na ito. Lumalabas na wala pa ng alam ang pamilya ng hari tungkol sa joint management na ito. Kapag nalaman ito ng Baron at nakarating sa kabisera, malaking gulo ito. Kaya naman kailangan nilang unahan ang lahat. Gagamitin nila si Cecil bilang pain para sa kanilang banta, kapag hindi agad pumirma ang Baron sa kontrata. Ay padadala nila ang isang putol na braso ni Cecil sa kanya. Sa sandaling ito, nagising na rin si Cecil. Alam ni Allen na hindi na siya pwedeng mag-aksaya pa ng panahon. Kaya naman pinalitan niya ang kanyang card combination sa battle mode. Kasunod nito, nagsummon siya ng pampatulog na pulbos. Matapos mapatulog ang isa sa kanila, agad na kumawala si Allen mula sa kanyang pagkakagapos.